Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad, nakatira ang pamilya ni Andrea. Siya ang bunsong anak ng 4 na magkakapatid. Si Andrea ay ipinanganak na may kapansanan sa kanyang mga binti, dahilan upang siya'y gumamit ng wheelchair simula pagkabata. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi siya kailanmang itiluring na pabigat ng kanyang pamilya. Bagkus, siya ang naging ilaw ng kanilang tahanan, palangiti, masayahin at puno ng pangarap. "Kuya, tingnan mo ang ganda ng paglubog ng araw." Masayang sigaw ni Andrea habang nakatapat ang kanyang wheelchair sa bintana. Nakatingin siya sa mga ulap na kumukulay kahel at rosas. Para bang lahat ng pait sa kanyang buhay ay natatabunan ng ganda ng kalikasan. Lumapit si Marco, ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid, at marahang itinulak ang wheelchair papalapit sa veranda. "Oo nga, Andrea. Sabi ko na nga ba, ikaw talaga ang mahilig sa mga ganyang tanawin. Siguro kapag nakalakad ka na, pupunta tayo sa bundok para mas makita mo ng mas malapit." Napangiti si Andrea at bahagyang yumuko. "Kuya, baka tumandaan na tayo, hindi pa rin ako makalakad. Pero hindi bali, sapat na sa akin na kasama ko kayo." Sa gilid naman ay aba na si Angelo, ang pangalawa na nag-aayos ng kanilang maliit na hardin. Siya ang pinakatahimik sa magkakapatid, ngunit sa kanya madalas ibinubuhos ni Andrea ang kanyang mga pangarap. "Andrea, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang importante, malakas ka at masayahin. Yun ang hindi matutumbasan ng kahit anong paaulakad." "Oy, Kuya Angelo, lagi ka nalang seryoso." "Pero salamat," tugon ni Andrea sabay kindat. Samantala, si Ramon, ang pangatlo at pinakakulit, ay dumating mula sa dojo kung saan siya nagsasanay ng martial arts. May dala siyang 2 saking na saba at agad na ibinigay kay Andrea. "Oh, princess, para sa'yo to. Kumain ka na, pampataba." Tumawa si Andrea. "Ikaw talaga, Kuya Ramon? Lagi mo akong tinatawag na prinsesa. Para bang hindi ako nakaupo sa wheelchair." Kasi ikaw naman talaga ang prinsesa namin. Wala nang iba." Biro ni Ramon, sabay hima sa buhok ng kapatid. Sa simpleng tahanan nilang yari sa kahoy at pawad, halata ang kakapusan sa buhay. Ang kanilang ama ay isang karpintero, habang ang ina ay nag-aalaga ng maliit na tindahan sa kanto. Sa kabila ng kahirapan, hindi ito naging hadlang upang magbigay sila ng saya at pagmamahal sa isa't isa. Ang 3 kuya ni Andrea ang nagsilbing haligi ng kanyang mundo. Hindi lamang nila siya itinutulak sa wheelchair, itinutulak din nila ang kanyang puso para mangarap ng mas mataas. Madalas silang magkukwentuhan sa gabi habang nakapaligid sa lamparang de gasolina. "Andrea," wika ng kanilang ina, "alam mo ba kung bakit mas lalo kang minamahal ng mga kuya mo? Dahil sa'yo, natutunan nilang maging matatag. Kung wala ka, baka hindi sila ganyang kasipag at kagalang-galang." Napaluha si Andrea sa narinig. "Inay, hindi ko alam kung bakit ako ipinanganak na ganito. Pero kung ang dahilan ay para mapalakas ang loob nila, siguro ayos lang." "Hindi ka parusa, anak," singit ng kanilang ama. "Isa kang biyaya. Dahil sa'yo, natuto kaming magpatawad, magmahal at magtiis." Habang lumalaki si Andrea, lalong tumitibay ang kanilang samahan. Kahit na siya'y hindi makatakbo, ang kanyang mga kuwento at ngiti ang nagsilbing lakas ng pamilya. Ang mga kapatid ay tila 3 sundalong handang magbuwis ng lahat para lamang maprotektahan siya. Sa tuwing may batang nagtatangkang tuksuhin siya sa labas ng bahay, agad sumasaklolo ang kanyang mga kuya. Ngunit kahit ganoon, inuturuan pa rin siya ng mga ito na maging matatag. "Hindi lahat ng tao maiintindihan ka, Andrea," seryosong payo ni Marco. "Pero tandaan mo, hindi mo kailangan lang pag-intindi ng lahat. Ang mahalaga, kilala mo kung sino ka." "Oo nga, minsan may tatawag sa akin ng baldado o inutil. Pero pag uwi ko dito sa bahay, nararamdaman kong ako pa rin ang prinsesa ninyo." Tugon ni Andrea na puno ng tapang. Sa loob ng maraming taon, naging inspirasyon siya sa 3 kuya. Ang kanilang pagkahilig sa martial arts ay nagsimula bilang simpleng libangan, ngunit kalaunan ay ginawa nilang paraan upang palakasin ang katawan at isip para kay Andrea. Nais nilang maging matatag,
hindi lang para sa sarili, kundi para ipagtanggol ang kapatid nilang pinakamamahal. Balang araw, Andrea, pangako ni Ramon, hindi na kita hahayaang apihin ni Numan. May 3 gwardya ka at lahat kami ay black belter. Hindi pa naman kayo black belter ngayon, biro ni Andrea habang nakangiti. Darating din tayo roon, sabat ni Angelo. Basta maghintay ka lang. At si Marco, na pinakamatanda at seryoso, ay tumango lamang. Pangako namin, Andrea, hindi ka mag-iisa. Sa mga sandaling iyon, malinaw na malinaw kay Andrea na ang kanyang buhay, kahit puno ng limitasyon, ay may mas malalim na kahulugan. Siya ang naging sentro ng lakas at pagkakaisa ng kanyang pamilya. Habang nakatingin siya sa mga bituin sa langit tuwing gabi, hindi niya maiwasang mangarap. Sana, balang araw, maranasan ko rin ang makatayo at makalakad kahit isang hakbang. Pero kung hindi man, ayos lang. Basta kasama ko sila. At doon nagsimula ang kwento ng isang pamilya na nakatali hindi ng dugo lamang, kundi ng wagas na pagmamahalan at walang hanggang suporta. Ang kanilang munting simula sa baryo ay magiging ugat ng isang mas malaking laban na darating sa kanilang buhay. Isang laban na hindi lang para kay Andrea, kundi para rin sa kanilang dangal at pagkatao. Mabilis ang takbo ng panahon sa baryo. Habang lumalaki si Andrea, mas napapansin ng pamilya na kailangan niyang magkaroon ng mas maayos na gamutan at mas magandang oportunidad para sa kanyang edukasyon. Limitado ang serbisyong medikal sa kanilang probinsya at ang paaralang kanyang pinapasukan ay kulang sa pasilidad para sa mga estudyanteng may kapansanan. Kaya't isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan sa kanilang maliit na mesa, binanggit ng kanilang ama ang matagal na nilang pinag-iisipan. Mga anak, panimula ng kanilang ama habang nakatingin sa lahat. Kailangan na nating lumipat sa Maynila. Doon may mas maraming doktor na makakapag-alaga kay Andrea at mas maraming oportunidad para sa inyong lahat. Nagulat si Andrea at agad na napatingin sa kanyang mga kuya. Inay, itay, ibig sabihin ba nito, iiwanan natin ang baryo? Pati ang mga kaibigan ko dito? Tumango ang kanilang ina, malumanay ang tinig. Oo anak, mahirap man. Kailangan nating gawin ito para sa iyong kinabukasan. At para na rin sa mas magandang buhay natin. Tahimik sina Marco, Angelo at Ramon sa una. Alam nila ang bigat ng desisyon, iiwanan nila ang kinalakihang lugar, pati na ang dojo na kanilang pinapasukan. Ngunit nang makita nila ang lungkot sa mga mata ni Andrea, isa-isang nagsalita ang magkakapatid. Kung para kay Andrea, kahit saan ako magpunta, sabi ni Marco, puno ng determinasyon. Sang-ayon ako, walang halaga ang lugar kung hindi kasama si Andrea. Dagdag ni Angelo na nakatingin kay Bunso. Oo nga, tutal baka mas maraming dojo pa sa Maynila. Baka doon pa tayo mas gumaling. Nakangiting wika ni Ramon. Sinusubukang gawing magaan ang usapan. Napangiti si Andrea, kahit may takot sa kanyang puso. Salamat mga kuya, pero sana maging masaya pa rin tayo kahit saan tayo mapunta. At dumating nga ang araw ng kanilang pag-alis. Nakasakay sila sa isang lumang bus na biyaheng Maynila. Habang umaandar ang sasakyan, nakatanaw si Andrea sa bintana. Pinagmamasdan ang mga palayan at bundok na unti-unting napapalitan ng masikip na daan at gusali. Ramdam niya ang bigat ng pamamaalam, ngunit pinipilit niyang ngumiti. Pagdating sa Maynila, sinalubong sila ng ingay ng mga jeepney, busina ng kotse at kaliwat kanang tao. Malaki ang agwat nito kumpara sa payapang baryo. Sa una, natakot si Andrea sa dami ng tao at bilis ng galaw sa syudad. Ngunit nariyan ang kanyang pamilya, handang gabayan siya. Nakahanap sila ng maliit na inuupahan sa isang makipot na kalye. Siksikan ang mga bahay, halos dikit-dikit, at ang paligid ay puno ng tindahan at mga taong nagmamadali. Ngunit sa kabila nito, nagpasalamat sila na may masisilungan. Kinabukasan, agad nagsimulang maghanap ng trabaho ang 3 magkakapatid. Si Marco, gamit ang kanyang karanasan at disiplina sa dojo sa baryo,
ay nakakuha ng trabaho bilang assistant instructor sa isang maliit na martial arts gym sa Quezon City. Si Angelo naman ay tumulong bilang part-time janitor sa parehong gym, habang si Ramon ay nagsimula bilang trainee instructor na naglilinis rin ng pasilidad kapalit ng libreng training. Hindi bale, kahit mahirap sa umpisa, wika ni Marco habang sabay-sabay silang kumakain ng simpleng adobong kangkong isang gabi. Ang mahalaga, nakapagsimula tayo. Makakaraos din tayo. Si Andrea naman ay nagsimula sa isang bagong paaralan. Mahirap sa una dahil hindi niya kilala ang mga kaklase at guro. Ang pasilyo ng eskwelahan ay masikip at mahirap daanan para sa kanyang wheelchair. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang makibagay. May ilan siyang nakilalang mababait na kaklase. Ngunit hindi rin mawawala ang ilan na agad siyang hinusgahan. Isang araw habang pinipilit niyang itulak ang kanyang wheelchair sa hagdang walang rampa, lumapit ang isang kaklase at tinulungan siya. "Ako na, Andrea," wika ng batang si Liza. "Dapat may rampa dito. Hindi tama na nahihirapan ka." Napaluha si Andrea. "Salamat, Liza. Hindi lahat ng tao naiintindihan ako. Buti na lang nandyan ka." Mula noon, naging matalik na magkaibigan sila. Si Liza ang naging gabay ni Andrea sa loob ng paaralan at madalas ay sinasamahan siya pauwi. Samantala, kahit hirap at pagod ang tatlong kuya, patuloy silang nagsikap. Tuwing gabi, nag-uusap sila habang nakahiga sa makipot nilang inuupahan. "Kuya Marco, alam mo ba, kanina may batang babae na sobrang galing sa sparring. Sabi ng instructor, baka kaya ko rin yun balang araw." Masayang kwento ni Ramon. "Pwede, basta mag-focus ka. Ang mahalaga, ginagamit natin ang martial arts hindi para magyabang, kundi para ipagtanggol." Sagot ni Marco. "Ang iniisip ko lang, paano kung hindi pa rin natin kayanin ang gastusin para kay Andrea? Mahal ang therapy at gamot." Sabat ni Angelo, halatang nag-aalala. Tumahimik silang lahat sandali. Ngunit biglang nagsalita si Andrea mula sa gilid ng kanilang maliit na kwarto. "Mga kuya, huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng mamahaling bagay. Ang kailangan ko lang, kasama kayo. Kapag nakikita ko kayong masaya, masaya na rin ako." Napaiyak silang magkakapatid sa narinig. Mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang loob. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting natuto ang pamilya na makibagay sa buhay sa Maynila. Natutunan nilang magtipid, magtiis, at mas pahalagahan ang isa't isa. Hindi man nila agad nakamit ang kaginhawaan, naramdaman nila na tama ang kanilang desisyon. Lalo na't nakikita nilang mas lumalakas ang loob ni Andrea sa bawat araw na dumaraan. Balang araw, bulong ni Marco habang nakatanaw sa bintana ng inuupahan nilang bahay. "Matutupad natin ang pangarap ni Andrea. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nakikitang masaya at ligtas." At doon, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Sa gitna ng hamon ng syudad, dala nila ang pag-asa at pagmamahalan na kanilang baon mula sa baryo. Mabilis na lumipas ang unang linggo ni Andrea sa kanyang bagong paaralan sa Maynila. Bagamat may ilang estudyanteng mababait, hindi rin nawala ang mga mapanghusga. Sa unang araw pa lamang, ramdam na niya ang mga matang nakatitig habang siya'y dumaraan sa pasilyo gamit ang kanyang wheelchair. "Ayan na si bagong estudyante. Hindi ba't balita ko hindi daw nakakalakad yan?" Bulungan ng dalawang estudyante habang dumadaan siya. Pinilit ni Andrea na ngumiti, ngunit sa loob-loob niya, ramdam ang sakit. Alam niyang hindi madaling makibagay, lalo na ago at kakaiba siya sa paningin ng iba. Pagpasok sa klase, napansin ng guro na hindi makapasok ng maayos si Andrea dahil makipot ang pagitan ng mga upuan. "Mga estudyante, tulungan niyo si Andrea," sabi ng guro. Ngunit imbes na may tumulong, nagbulungan ang ilan. Bakit ba kasi siya nandito kung mahihirapan lang naman? Napayuko si Andrea at halos gusto nang umiyak. Ngunit lumapit si Liza, ang una niyang naging kaibigan, tinulungan siyang makapasok. "Huwag mong pansinin sila, Andrea. Ako na bahala sa'yo." Bulong nito, sabay ngiti. "Salamat, Liza, hindi ko alam kung kakayanin ko kung wala ka." Sagot ni Andrea, pilit na nagpapalakas ng loob. Sa mga sumunod na araw,
Mas dumami ang pagsubok. May ilang kaklase na sadyang hinaharangan ang daan ng wheelchair niya o kaya ay nag-iiwan ng mga bagay sa sahig para siya'y mahirapan. Minsan, habang papunta siya sa kantin, sinadya ng isang lalaki na matamaan ang gulong ng kanyang wheelchair. Oops, sorry ka na lang. Biro ng binata sabay tawa kasama ng kanyang mga kaibigan. Pinilit ni Andrea na huwag umiyak. Sa halip, marahan niyang sinabi, hindi nakakatuwa ang ginagawa niyo. Sana maisip niyo rin na tao ako, katulad niyo. Natahimik ang ilan, ngunit may iba ring nagtawanan. Naramdaman ni Andrea ang kirot. Ngunit sa isip niya, hindi siya dapat susuko. Pag-uwi niya, ikinuwento niya ito sa kanyang mga kuya. Kuya, bakit ba may mga taong ganito? Bakit nila ako kailangang pagtawanan dahil lang sa wheelchair ko? Si Ramon, agad na nag-init ang ulo. Kung ako nandun, baka napagsabihan ko na sila ng masakit. Wala silang karapatang tratuhin ka ng ganyan. Ngunit pinigilan siya ni Marco. Ramon, hindi ganyan. Hindi natin dapat suklian ng galit ang galit. Andrea, tandaan mo, hindi lahat ng tao maiintindihan ka agad. Pero darating ang panahon, matututo rin silang igalang ka. Tahimik namang nakikinig si Angelo. Andrea, kung ano man ang sabihin nila, hindi yun ang magtatakda kung sino ka. Ang mahalaga, alam mong may halaga ka at kaya mong makamit ang mga pangarap mo. Napaluha si Andrea, ngunit ngumiti rin. Salamat mga kuya, dahil sa inyo, natututo akong maging matatag. Sa mga susunod na linggo, mas lalo siyang pinagtibay ng kanyang mga karanasan. Natuto siyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Sa puwing siya'y tinutupso, pinipili niyang huwag magpatalo. Isang guro sa Filipino, si Ma'am Clarissa, ang napansin ang kanyang dedikasyon. Andrea, sabi ng guro isang araw, nakikita ko ang sipag mo. Huwag mong hayaang masira ng iba ang tiwala mo sa sarili. Ang mga taong tunay na malakas ay hindi lang nakakalatad. Sila yung marunong lumaban kahit nakaupo. Napangiti si Andrea at napaisip. Tama nga si Ma'am. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa mga mapanghusga. Ang kailangan lang niya ay ipakita ang kanyang kakayahan. Lumipas ang ilang buwan at nagsimula siyang magkaroon ng maliliit na tagumpay. Naging aktibo siya sa mga proyekto sa paaralan kahit na kailangan pa niyang magdoble kayod dahil sa kanyang sitwasyon. Isang beses, habang may group activity, tinawanan siya ng isang kaklase. Anong magagawa niya? Wala naman siyang lakas sa katawan. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Liza. Kung hindi dahil kay Andrea, hindi natin matatapos ang project na ito. Siya ang gumawa ng halos lahat ng research. Natahimik ang lahat at unti-unting nagsimulang makita ang galing ni Andrea. Kahit paano, nagkaroon siya ng mga kaklase na nagsimulang rumespeto sa kanya. Pagdating sa bahay, masaya niyang ikinuwento ito sa kanyang pamilya. Kuya, inay, itay, nirespeto nila ako sa wakas. Hindi ko inakala na darating ang araw na makikita nila na kaya ko rin. Niyakap siya ng kanyang ina. Kita mo anak, ang tiyaga at kabutihan ay may gantimpala. Habang lumilipas ang mga araw, mas napapalapit si Andrea sa kanyang mga guro at sa ilang kaklase. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Marami pa ring nangaalipusta, ngunit mas matatag na siya kaysa dati. Minsan, habang nakaupo sa silid-aralan, narinig niyang huling pinag-uusapan siya sa likod. Sayang, maganda pa naman sana siya kung hindi lang siya nakaupo dyan. Natangiti na lamang si Andrea. Hindi na siya tulad dati na iiyak at masasaktan. Sa halip, bumulong siya sa sarili. Hindi hadlang ang wheelchair para maging maganda ang buhay ko. Ako si Andrea at hindi nila yun mababago. Sa mga gabing pagod siya at halos gustong sumuko, lagi niyang naiisip ang kanyang mga kuya. Sa dojo, pinagpupuyatan ng mga ito ang pagsasanay, pinapawisan at nahihirapan. Ngunit hindi sumusuko. At kung kaya nilang lumaban sa kanilang paraan, bulong niya bago matulog. Kaya ko rin lumaban sa aking paraan. At doon, nagsimula ang mas matibay na Andrea. Isang Andrea na hindi basta-basta matitinag ng pangungutya at diskriminasyon, kundi isang batang babae na patuloy na lalaban para sa kanyang karapatan at pangarap.
habang unti-unting nakaka-adjust si Andrea sa buhay sa Maynila at natututo ng harapin ang mga pangungutya sa paaralan, may panibagong pagsubok na dumarating sa kanilang komunidad. Ang kanilang inuupahan ay nasa isang makipot na kalye kung saan maraming pamilya ang nagsisiksikan. Sa kanto ng kanilang lugar, may grupo ng mga kabataang tambay na kilala sa kanilang pagiging palaaway at walang pakundangan. Araw-araw, nakikita ng pamilya ni Andrea ang mga tambay na iyon. Nakaupo sila sa gilid ng tindahan, nagsisigarilyo, nag-iinuman, at madalas ay naghuhiyawan na parang sila ang may-ari ng kalsada. Laging daladala ang kanilang malalakas na tawa at kantiyawan. Ngunit higit sa lahat, kilala sila dahil sa pang-asar at panlilibak sa mga taong dumaraan, lalo na kung mahina o kakaiba. Isang hapon, habang si Andrea ay pinapasyal ng kanyang ina pauwi galing sa paaralan, napansin siya ng isa sa mga tambay. "Uy, tingnan nyo, may prinsesa sa karwahe!" Sigaw ng isang lalaki, sabay turo sa kanyang wheelchair. Natawa ang ilan sa grupo. "Oo nga, baka kailangan ng kabayo para sa karwahe niya," dagdag pa ng isa. Napayuko si Andrea, pilit na nagpipigil ng luha. Ang kanyang ina naman ay agad na nagsalita. "Tama na kayo, hindi nakakatawa ang biro nyo." Ngunit imbes na tumigil, mas lalo pa silang nagtawanan. "Relax lang nanay, nakikisaya lang kami," sagot ng isa. Pag-uwi, agad itong ikinuwento ng kanyang ina sa mga anak. "Marco, Angelo, Ramon, hindi ko nagustuhan ang ginawa ng mga tambay sa kanto. Hindi ko kayang makita si Andrea na pinagtatawanan lang." Nag-init ang ulo ni Ramon. "Kung ako ang nandon, baka pinagsasabihan ko na sila. Walang respeto." Ngunit si Marco ay nanatiling kalmado. "Ramon, hindi tayo pwedeng makipagsabayan ng init ng ulo. Mas lalo lang tayong mapapahamak. Andrea, huwag kang mag-alala. Hindi nila alam ang halaga mo." Tumango si Andrea, bagamat halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. "Sanay na ako kuya, pero masakit pa rin." Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumala ang sitwasyon. Tuwing dumadaan si Andrea papuntang paaralan, lagi siyang napapansin ng grupo. "Uy, bilisan mo naman, naiwan ka na ng jeep," sigaw ng isa. "Oo nga, ang bagal-bagal tarang pagong," dagdag ng isa pa. Minsan pa, sinadya nilang mag-iwan ng bote sa gitna ng daan para hindi agad makadaan ang kanyang wheelchair. Napilitan si Andrea na huminto at humingi ng tulong sa mga estudyanteng malapit. "Salamat po," mahina niyang sabi, nang tinulungan siya ni Liza at isa pang kaklase. Ngunit sa loob-loob niya, lalong tumitindi ang takot at panghihina ng loob. Isang gabi habang nagdadasal si Andrea bago matulog, pumasok si Angelo sa kanilang maliit na kwarto. "Andrea, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Alam naming nahihirapan ka, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandito kami, tatlong kuya mo. Kahit anong mangyari, hindi ka namin pababayaan." Napaluha si Andrea at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Angelo. "Kuya, sana hindi niyo ako mapagod ipaglaban." "Hindi ka namin mapapagod ipaglaban," sagot ni Angelo. Kinabukasan, muling dumaran si Andrea sa kanto. Tulad ng dati, nandoon na naman ang mga tambay. Ngayon, mas lantaran na ang kanilang pangungutya. "Uy Andrea, ilang taon ka nang nakaupo dyan? Baka naman kailangan mo ng lisensya sa pagmamaneho ng wheelchair mo." Nagtawanan ng buong grupo. Si Andrea, bagamat sugatan ng damdamin, ay nagsalita ng mariin. "Hindi nakakatawa ang ginagawa nyo. Kung hindi nyo kayang igalang ako, sana wag nyo na lang akong pansinin." Sa unang pagkakataon, natahimik sila saglit, ngunit maya-maya ay muling nagtawanan. Nang malaman ito ng kanyang mga kuya, lalo silang nag-alab ng galit. Ngunit gaya ng dati, pinigilan ni Marco ang dalawa. Hindi pa ito ang tamang oras. Pero dapat nilang malaman balang araw na mali ang ginagawa nila. Sa dojo, mas lalo pang nagsanay ang tatlong magkakapatid. Hindi lamang nila hinasa ang kanilang mga katawan, kundi pati na rin ang kanilang disiplina. Alam nilang darating ang panahon na kakailanganin nilang harapin hindi lang ang mga tambay, kundi pati ang takot at pangungutya ng lipunan para kay Andrea. Sa bahay, pinilit nilang gawing normal ang lahat
para hindi maramdaman ni Andrea ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa tuwing tatahimik ang kanilang hapagkainan, halata ang bigat ng iniisip ng bawat isa. Isang gabi, nagsalita si Ramon. Hindi ko kayang nakikita si Andrea na ganito. Lagi siyang nasasaktan. Kung pwede lang, ako na lang ang pagtawanan nila. Hindi, mabilis na sagot ni Andrea. Hindi ko hahayaan na masaktan kayong lahat dahil sa akin. Kaya ko namang tiisin. Ngunit napailing si Marco. Hindi ka dapat natutong tiisin ang mali, Andrea. Ang mga taong nananakit ay dapat matutuwing huminto. Hindi pa ngayon, pero darating ang araw na titigil sila. At doon, mas lalong naging malinaw na hindi lamang pisikal na laban ang kanilang kinakaharap. Isa itong laban para sa respeto at dignidad. Isang laban na hindi nila basta-basta susukuan. Sa mga gabing tahimik at tila walang kasiguraduhan, ang tanging pinanghahawakan ng magkakapatid ay ang kanilang samahan at pagmamahal para kay Andrea. At sa bawat patak ng luha niya, mas lalo silang nagpupursige na darating ang araw na hindi na siya kailanman pagtatawanan ng mundo. Isang mainit na hapon habang naglalakad pa uwi si Andrea mula sa paaralan kasama si Liza, ramdam niya ang tensyon sa hangin. Sa kanto, naroon muli ang grupo ng mga tambay. Nakahilerang nakaupo ang 5 sa kanila, nakasandal sa pader, nagsisigarilyo at nagtatawanan. May hawak pa ang isa ng bote ng alak. Alam na ni Andrea ang mangyayari. Hindi siya makakalusot ng walang asaran o pangaalipusta. Ayan na si prinsesa ng karwahe. Sigaw ng isa, sabay-saboy ng usok mula sa sigarilyo. Uy, may kasama pang alalay, ang bodyguard niya siguro. Sabat ng isa pa, sabay tingin kay Liza. Kinagat ni Andrea ang kanyang labi. Pinilit niyang huwag tumugon at ipinagpatuloy ang pagtulak ng kanyang wheelchair. Ngunit bago pa siya makadaan, sinadya ng isa sa mga tambay na tumayo at humarang sa daan. Sandali lang miss, ani ng lalaki, nakangisi. May bayad ang daan dito. Libre kung sasagot ka sa tanong ko. Anong pakiramdam ng nakaupo buong buhay? Nagtawanan ng lahat. Ramdam ni Andrea ang init sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa araw, kundi sa hiya at galit na kanyang pinipigilan. Alisin mo ang sarili mo sa daan. Mariing sagot ni Andrea, kahit nanginginig ang boses. Uy, matapang! Biro ng isa, habang papalapit din. Biglang tumayo si Liza at humarap sa kanila. Tama na! Hindi ba kayo nahihiya? Wala kayong karapatang tratuhin siya ng ganyan. Nagulat ang mga tambay sa tapang ng batang babae, ngunit hindi sila natinag. Wow, may defender pa! Siguro gusto mo rin subukan ang upuan niya? Nag-init ang dugo ni Andrea sa narinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may dumating ang kanyang 3 kuya. Galing sila sa dojo at pauwi na nang marinig nila ang sigawan. Anong ginagawa niyo sa kapatid namin? Malamig na tanong ni Marco habang nakatayo sa harap nila. Hawak ang bag na puno ng uniforme mula sa dojo. Napaatas ang ilang tambay, ngunit may isa pa ring nagmataas. Wala naman kaming ginagawa ah. Nagbibiro lang kami. Lumapit si Ramon at sa unang pagkakataon, nakita ng mga tambay ang galit sa kanyang muka. Biro ba yung pagharang sa kanya? Biro ba yung pagtawa habang nahihirapan siya? Tahimik lang si Angelo, ngunit ang mga mata niya ay tila matalim na kutsilyo na nakatuon sa kanila. Nagkatinginan ang mga tambay at sandaling natahimik. Ngunit maya-maya, magsimula ulit silang magtawanan. Pilit pinapakita na hindi sila natatakot. Relax lang mga kuya. Wala namang nasaktan, di ba? Lumapit si Marco sa harapan nila. Hindi nagtaas ng boses, ngunit mariin ang bawat salita. Makinig kayo. Wag na wag niyo nang uulitin to. Si Andrea ay kapatid namin. Hindi siya laruan. Hindi siya biro. Kung may respeto kayo sa sarili ninyo, tigilan niyo na siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng grupo na hindi nila basta-basta pwedeng lokohin ang pamilya ni na Andrea. Ngunit imbes na tumigil, nagpasaring pa rin ang isa. Ah, ganun ba? Kung ayaw niyong ginaganon niya, di bantayan niyo siya palagi. Handa kaming gawin yon. Mabilis na sagot ni Angelo, malamig at puno ng determinasyon. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Ang mga taong nanonood sa gilid ng kalsada ay napahinto, nakikiramdam kung saan hahantong ang sitwasyon. Hinawakan ni Andrea ang kamay ni Liza
at mahina siyang nagsalita. Kuya, tama na. Ayokong lumala ito. Narinig iyon ni Marco at agad niyang inalalayan ang kanyang kapatid. Halika na. Andrea, uuwi na tayo. Habang papalayo sila, sumigaw pa ang isa sa mga tambay. Hindi pa tapos to. Hindi niyo kami matatakasan palagi. Ngunit hindi na sila lumimon. Sa halip, dumiretso sila pauwi. Habang tinutulak ni Marco ang wheelchair ni Andrea, naramdaman nilang mas mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanilang balikat. Hindi lang ito basta usapin ng kapilyohan ng mga tambay. Ito ay malinaw na pang-aapi na maaaring lumala. Pagdating sa bahay, agad silang nag-usap. Hindi na natin pwedeng palampasin to, ani Ramon. Halatang pigil na pigil ang galit. Kung hindi natin sila patitigilin, mas lalong lalakas ang loob nila. Ngunit tinutulan siya ni Marco. Ramon, hindi natin pwedeng solusyonan lahat ng bagay sa pamamagitan ng dahas. Hindi tayo katulad nila. Kung makikipagsuntukan tayo, mas lalo lang tayong mapapahamak. Ano gagawin natin, kuya? Hahayaan na lang natin na lagi nilang apihin si Andrea? Balik ni Ramon. Halos sumabog ang emosyon. Tahimik si Angelo. Ngunit nang magsalita siya, lahat ay nakinig. May tamang oras at tamang paraan para lumaban. Hindi ngayon. Pero kapag dumating ang araw na lumagpas sila sa limitasyon, hindi tayo magdadalawang isip. Nakatingin si Andrea sa kanyang tatlong kuya. Baka sa kanyang muka ang halo-halong emosyon ng takot at pasasalamat. Mga kuya, ayokong may masaktan dahil sa akin. Kung kailangan kong tiisin, titiisin ko. Basta huwag tayong mapahamak. Lumapit si Marco at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Andrea, hindi mo kailangang tiisin ang mali. Hindi natin hahayaan na lagi kang apihin. Hindi man ngayon pero darating ang araw na makikita nila kung gaano ka kahalaga. Napaluha si Andrea at yumakap sa kanyang mga kuya. Sa puso niya, ramdam niyang hindi siya kailanman nag-iisa. Sa kabila ng pang-aapi, alam niyang may tatlong mandirigmang laging handang ipaglaban siya. Ang kanyang mga kapatid na hindi lamang black belter sa martial arts, kundi black belter din sa pagmamahal at pagkalinga. Sa gabing iyon, habang nakahiga sila sa makipot nilang inuupahan, naramdaman nilang lumalapit na ang malaking unos. At kahit natatakot sila, handa nilang harapin ito. Basta't magkakasama. Lumipas ang mga linggo mula sa unang pagkakaharap ng magkakapatid sa mga tambay. Akala ni Andrea, matapos silang pagsabihan ng kanyang mga kuya, tiigil na ang grupo sa pang-aapi. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo pa silang lumala. Isang umaga, habang papasok si Andrea sa paaralan, napansin niya na may mga bato at plastik na nakakalat sa mismong daanan ng kanyang wheelchair. Halatang sinadya iyon. Pinilit niyang dumaan, ngunit nabangga ang isang gulong sa malaking bato at muntik na siyang matumba. Uy, pasensya na. Baka kasi maligaw ang prinsesa sa karwahe niya. Sigaw ng isa sa mga tambay na nakaupo sa gilid. Tumatawa sila ng malakas. Walang pakialam sa mga taong nakatingin. Si Liza, na laging kasama ni Andrea, ay halos hindi na makapigil sa sarili. Wala ba kayong konsensya? Kung anak niyo kaya ang ganito, matutuwa ba kayo? Sigaw niya. Nanginginig ang boses sa galit. Ngunit imbes na matauhan, mas lalo pang nagtawanan ang mga tambay. Uy, galit na ang alalay, kantiyaw ng isa. Pag-uwi, ibinalita ni Andrea ang nangyari. Halos sumabog si Ramon sa galit. Hindi na talaga pwede to. Kung araw-araw nilang gagawin ito, baka mapahamak si Andrea. Ngunit muling pinakalma ni Marco ang kapatid. Alam ko, Ramon, pero kung lalabanan natin sila ngayon, baka mas lalong lumala. Kailangan muna nating maging matalino. Hindi basta lakas ang kailangan dito. Tahimik si Angelo, ngunit halata sa kanyang mga mata ang apoy ng galit na pilit niyang kinokontrol. Kung hindi natin gagawa ng paraan, masasanay silang mali ang ginagawa nila. Sa kabila ng pangako ng mga kuya, patuloy pa rin ang pang-aabuso. Isang gabi, habang pauwi si Andrea mula sa pag-aaral, nakasama niya ang kanyang ina. Nang dumaan sila sa kanto, hinarangan sila ng mga tambay. Uy, ma'am, hindi pwedeng dumaan dito kung hindi bibili sa tindahan namin. Biro ng isa, sabay turo sa bote ng alak na hawak nila. Kung ayaw niyong bumili, di magbayad ng daan fee para makalusot kayo.
Dagdag ng isa, nakangisi. Tumabi kayo, huwag kayong magbiro ng ganyan. Mariing sagot ng ina ni Andrea. Ngunit hindi sila umalis. Sa halip, isa pa ang tumayo at sinadyang iikot sa wheelchair ni Andrea. Ano Andrea, di ka ba sasagot? Akala ko ba matapang ka? Napayuko si Andrea, nanginginib sa kaba. Mabuti na lang at dumating ang kanilang kapitbahay na si Mang Tonyo, isang matandang lalaki na kilalang iginagalang ng karamihan. Hoy! Mga walang modo! Huwag niyo ngang guluhin ang mag-ina. Sigaw nito habang nakatayo sa harapan nila. Nakigilan ang mga tambay, ngunit nagtawanan pa rin. Relax lang Mang Tonyo, wala kaming ginagawa, nagbibiro lang. Biro ba yon? Biro na halos ikapahamak ng bata? Mariing sagot ni Mang Tonyo. Kung hindi kayo titigil, isusumbong ko kayo sa barangay. Natahimik ang grupo at unti-unting kumalat. Ngunit bago sila umalis, may isang nagbitiw ng babala. Hindi kami natatakot kahit kanino. Tandaan niyo to. Pag-uwi, halos hindi makapagsalita ang ina ni Andrea sa sobrang kaba. Umiyak si Andrea habang niyayakap ang kanyang ina. Inay, ayoko na. Natatakot na ako. Parang bawat araw may bago silang ginagawa. Pagkarinig nito, nagpasya ang tatlong magkakapatid na seryosohin na ang sitwasyon. Sa dojo, mas lalo pa nilang pinalakas ang kanilang pagsasanay. Hindi lamang ito para sa kompetisyon, kundi bilang paghahanda sa darating na panahon. Isang gabi, habang nag-uusap silang apat, nagsalita si Marco. Andrea, alam namin na gusto mong iwasan ang gulo. Pero kailangan mong malaman na may hangganan ang pasensya ng tao. Kapag umabot sa puntong iyon, hindi na kami mananahimik. Kuya, natatakot ako. Ayoko kayong masaktan, sagot ni Andrea. Halos umiiyak. Hinawakan ni Angelo ang kamay ng kanilang kapatid. Hindi mo kailangang matakot. Mas matatakot ka kung wala kaming gagawin. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Oo nga, dagdag ni Ramon, hindi ka namin papabayaan. Kung dati puro salita lang ang mga tambay, ngayon dapat ipakita natin na mali sila. Ngunit nagpatuloy ang pangabuso. Halos gabi-gabi ay nag-iingay ang mga tambay sa kanilang kanto. Nagkakantahan ng lasing, nagsisigawan, at kung minsan ay nagbabasag pa ng bote sa kalsada. Naging dahilan nito upang hindi makatulog ng maayos si Andrea. Minsan, habang nakaupo siya sa bintana ng kanilang inuupahan, tanaw ang mga tambay na nagkakagulo sa kanto. Bakit ba may mga taong ganun kuya? Tanong niya kay Marco na katabi niya. Dahil hindi nila alam ang respeto, sagot ni Marco. At minsan, dahil walang nagputuro sa kanila ng tama, napabuntong hinina si Andrea. Sana matigil na sila. Sana makita nila na tao rin ako, hindi biro. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Andrea. Hindi lamang pisikal na hirap ang kanyang dinaranas, kundi emosyonal na pasakit dahil sa patuloy na pamumutya. Ngunit kasabay nito, mas lalo rin siyang tumitibay, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang may mga taong hindi niya kayang sukuan, ang kanyang mga kuya. At sa bawat pagbatak ng luha niya tuwing gabi, naroon ang tatlong lalaki na handang iahid iyon at iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa puso ni Andrea, alam niyang may darating na araw na hindi na siya kailanman pagtatawanan, kundi igagalang. Ngunit bago iyon dumating, kailangan muna nilang harapin ang mas lalong lumalalang sitwasyon. Isang sitwasyon na maglalapit sa kanila sa hindi na maiiwasang banggaan laban sa mga tambay. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon kay Andrea at sa pang-aapi ng mga tambay, hindi rin maikakaila na mas lumalakas ang loob ng kanyang tatlong kuya. Ngunit isang lihim ang matagal na nilang inilihim sa buong komunidad. Isang sikreto na sila lamang ni Andrea ang nakakaalam. Noong una pa lamang silang lumipat sa Maynila, nagsimula na agad sina Marco, Angelo at Ramon na magsanay ng mas seryoso sa dojo. Sa unay simpleng trabaho lamang bilang mga assistant instructor at janitor ang kanilang ginagawa. Ngunit dahil sa kanilang sipag at dedikasyon, napansin sila ng kanilang master na si Sensei Hoshino, isang Hapon na matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Marco, Angelo, Ramon, wika ni Sensei, isang gabi matapos ang mahaba nilang ensayo, nakikita ko ang disiplina at puso ninyo.
Hindi lamang kayo basta estudyante, may kakayahan kayong maging higit pa. Mula noon, nagsimula ang kanilang mahigpit na pagsasanay. Bago pa man magbukang liwayway, gigising na sila upang mag-ensayo ng katas at sparring. Kahit pagod sa trabaho, hindi nila tinatalikuran ang pagsasanay sa gabi. Ang bawat sugat at pasa sa kanilang katawan ay patunay ng kanilang dedikasyon. Si Andrea, na madalas na nanonood sa gilid ng dojo, ay nakikita ang lahat. Tuwing may pagkakataon, ikinukwento ng kanyang mga kuya ang bawat natutunan. Andrea, wika ni Ramon minsan habang pinapahiran siya ng yelo sa sugat sa braso. Lahat ng ito ginagawa namin para sa iyo. Gusto naming maging malakas, hindi lang para sa sarili namin, kundi para protektahan ka. Napangiti si Andrea kahit naiiyak. Alam ko kuya, at sobra akong nagpapasalamat. Pero sana hindi nyo kailangang gumamit ng lakas kung hindi naman kailangan. Ngumiti si Marco, ang pinakamatanda, at tumabi sa kanya. Tama ka, Andrea. Kaya nga disiplina ang una naming natutunan. Ang tunay na lakas, hindi ginagamit para manakit. Ginagamit ito para ipagtanggol at protektahan. Habang tumatagal, naging kilala ang tatlong magkakapatid sa dojo. Sa bawat lokal na kompetisyon, sila ang madalas na nananalo. Naging inspirasyon sila ng ibang estudyante dahil sa kanilang husay at pagiging mapagpakumbaba. Ngunit sa labas ng dojo, pinipili nilang hindi ito ipagyabang. Bakit hindi niyo ipakita sa lahat na black belter na kayo? Tanong ni Andrea minsan. Baka sakaling tumigil na ang mga tambay kapag nalaman nilang hindi kayo basta-basta. Umiling si Angelo. Hindi ganoon kadali, Andrea. Kapag ipinakita namin ang aming galing, baka isipin ng mga tao na hambog tayo. Mas mabuti nang maging tahimik at gumalaw lamang kapag kailangan. Parang lihim na sandata, dagdag ni Ramon, nakangiti. Tila sumang-ayon si Andrea, ngunit sa puso niya, umaasa siyang hindi na dumating ang araw na kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang natutunan laban sa iba. Ngunit habang patuloy ang pang-aabuso ng mga tambay, nagsisimula na ring kumalat ang bulong-buluman sa komunidad. Narinig ko raw, yung tatlong magkakapatid na yon ay black belter na. Hindi halata, ang babait at tahimik pa naman nila. Pero sabi ng mga nakapanood, magagaling daw talaga. Nakarating din ang chismis sa mga tambay. Imbes na matakot, mas lalo silang nagtaas ng kilay. Anong black belter? Hindi naman sila nagagalit kahit lagi nating inaasar ang kapatid nila. Sigaw ng isa habang nagtatawanan sila. Samantala, si Andrea ay patuloy na nagsisikap sa kanyang pag-aral. Ngunit sa tuwing siya'y napapagod sa mga pangungutya, ang tanging nagbibigay ng lakas sa kanya ay ang alaala ng mga kuya niyang walang sawang lumalaban para sa kanya. Isang gabi, habang magkasama silang apat sa maliit nilang inuupahan, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa hinaharap. Kuya Marco, tanong ni Andrea, hanggang kailan nyo itatago ang talento nyo? Hindi ba kayo napapagod na palaging pinipigilan ang sarili nyo? Tumango si Marco, saka tumingin sa mga kapatid. Pagdating ng tamang oras, Andrea, hindi na namin maitatago to. Kapag lumampas na sila sa linya, wala na kaming pagpipilian. Pero sana, sabat ni Angelo, hindi umabot sa ganun. Kasi ang tunay na tagumpay ay kapag natuto silang huminto nang hindi natin kailangang manakit. Si Ramon naman ay tahimik lang na nakatingin sa kapatid nilang babae. Andrea, kahit anong mangyari, gusto kong malaman mo na handa kaming ipaglaban ka kahit ano pa ang kapalit. Napaluha si Andrea at niyakap ang tatlong kuya. Sa kanyang puso alam niyang hindi pangkaraniwang pamilya ang meron siya. Oo, mahirap ang kanilang buhay, ngunit hindi matatawaran ang kanilang samahan at pagmamahalan. Sa labas ng kanilang tahanan, patuloy pa rin ang pang-aabuso ng mga tambay. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga taong inaakala nilang mahina ay may tinatagong lakas, isang lihim na magpapabago sa lahat kapag dumating na ang tamang oras. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ring humahasa ang tatlong magkakapatid. Ang kanilang mga kamao at paa ay nagiging matatag, ngunit higit sa lahat, ang kanilang puso ay mas tumitibay.
sapagkat ang tunay na laban na kanilang hinahanda ay hindi lamang laban ng katawan, kundi laban ng dangal, respeto at pagmamahal para kay Andrea. Mabilis lumipas ang mga araw at kahit na tila nagkakaroon ng katahimikan sa kanilang komunidad, nananatili pa ring mabigat ang sitwasyon. Ang mga tambay ay hindi tuluyang tumigil sa kanilang pang-aabuso. Sa halip, naghahanap lamang sila ng pagkakataong makalusot at makapanakit ng damdamin. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa paaralan, si Andrea ay inihatid ni Liza pauwi. Pagdaan nila sa kanto, naroon na naman ang mga tambay. Nakahilera silang lahat, parang may inaabangan. Ang ilan ay halatang lasing na. Hawak-hawak ang bote ng alak at sigarilyo. "Uy, ayan na si Andrea, ang prinsesa ng karwahe!" Sigaw ng isa, sabay tawanan ng grupo. Humigpit ang hawak ni Liza sa wheelchair ni Andrea at bumulong. "Huwag mo silang pansinin. Diretso lang tayo." Ngunit hindi natigil ang mga tambay. Tumayo ang isa at sinadyang humarang. "Sandali lang, hindi pa kayo pwedeng dumaan. May tanong lang kami." Pinilit maging matapang ni Andrea. "Ano ba ang gusto nyo? Wala kaming pakialam sa inyo." Mumisi ang lalaki. "Ang tanong ko lang, anong pakiramdam na wala kang silbi? Na kahit anong gawin mo, nakaupo ka lang habang gumagalaw ang mundo?" Natahimik si Andrea. Ramdam niya ang pagtusok ng mga salita sa kanyang puso. "Wala kang karapatang magsalita ng ganyan," sigaw ni Liza, galit na galit. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Ngunit imbes na matauhan, mas lalo pang nagtawanan ang mga tambay. "Wow, may tagapagtanggol pa. Siguro gusto rin niyang maramdaman kung paano maging katulad mo, Andrea." Bumilis ang tibok ng puso ni Andrea. Pinipigil niyang umiyak. Ngunit tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Bakit bang hilig niyong saktan ako? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo." Ngunit walang awa ang kanilang halakakan. At sa gabing iyon, naramdaman ni Andrea ang pinakamatinding sakit mula sa kanilang mga salita. Sa kabutihang palad, dumating sina Marco at Angelo mula sa dojo. Hawak nila ang kanilang mga bag at halatang pagod. Ngunit nang makita nila ang sitwasyon, agad silang lumapit. "Ano na naman to?" tanong ni Marco, mariin ang boses. "Hindi ba sinabi na namin, huwag nyo nang guluhin ang kapatid namin?" Nagkibit balikat ang isa sa mga tambay. "Relax lang kuya, nagbibiro lang kami. Hindi ba't sanay na siya sa mga ganitong biro?" "Biro ba ang tawag nyo sa pananakit?" sabat ni Angelo, malamig ang tinig. "Kung totoo kayong lalaki, bakit babae at may kapansanan ang nilalapastangan nyo?" Sandaling natahimik ang grupo, ngunit hindi nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, isa sa kanila ang nagsabi, kung ayaw nyong inaapi siya, bantayan nyo palagi. Kasi sa oras na wala kayo, gagawin namin ulit to." Naramdaman ni Andrea ang pagkabigat ng kanilang banta. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, hinila na siya ni Marco papalayo. "Halika na Andrea, wag na tayong sumagot." Habang tinutulak ni Liza ang kanyang wheelchair, halos hindi siya makatingin sa paligid. Sa loob-loob niya, parang unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Pagdating nila sa bahay, nagtipon ang buong pamilya. Si Ramon, na bagong dating mula rin sa dojo, ay agad nag-init ang ulo nang marinig ang nangyari. Hindi na talaga pwede to. Araw-gabi na lang, pinapahirapan si Andrea. Gusto niyo ba talagang hayaan silang apihin siya habang buhay? Si Marco ay nanatiling kalmado, ngunit mariin ang tono. "Ramon, alam kong galit ka. Galit din ako. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Kung papatulan natin sila ngayon, baka mas lalo lang silang magalit at gumanti ng mas masama." Hanggang kailan tayo magtitiis? Balik ni Ramon, halos sumabog ang damdamin. Hanggang kailan si Andrea ang magiging biktima? Tahimik na nakaupo si Andrea, nakikinig sa kanilang pagtatalo. Napayuo siya at mahina ang boses nang magsalita. "Kuya, hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal. Parang bawat araw, may bago silang ginagawa para saktan ako. Kahit anong tapang ko sa harap nila, sa loob ko, gusto ko na lang sumuko." Lumapit si Angelo at marahang hinawakan ng kanyang kamay. "Andrea, huwag kang susuko. Alam kong mahirap pero tandaan mo,
Hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. At darating ang araw na hindi na sila makakapanakit. Niyakap siya ng kanilang ina. Anak, hindi ka namin pababayaan. Kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa gabing iyon. Hindi man nila alam kung paano matatapos ang lahat. Ramdam nilang palapit na ng palapit ang araw na hindi na nila kayang tiisin pa. Samantala, sa komunidad, nagsimula ng magbulungan ang mga kapitbahay. Marami ang nakasaksi sa pangyayari at nagsimulang kumampi kay Andrea. Ngunit kakaunti lamang ang may lakas ng loob na magsalita laban sa mga tambay. Mahihirap kalabanin yan. Konektado pa sa ilang opisyal, bulong ng isang residente. Pero sobra na ang ginagawa nila kay Andrea. Hindi na tama ito, tugon ng isa. Unti-unting lumalapit ang komunidad sa punto ng pagkakagising. Ngulit sa ngayon, nananatiling si Andrea ang biktima ng gabi ng insulto. Sa kanyang kama, habang nakatingin sa kisame, muling bumalik sa isip niya ang mga salitang ibinato ng mga tambay. Wala kang silbi. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kalungkutan, pumasok si Ramon sa kwarto at naupo sa gilid ng kanyang kama. Andrea, alam kong masakit ang lahat ng sinabi nila. Pero makinig ka, sa mata ko, sa mata namin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. Hindi ka walang silbi. Ikaw ang dahilan kung bakit kami lumalaban. Napaiyak si Andrea at niyakap ang kanyang kapatid. Salamat kuya, kayo lang ang lakas ko. At sa gabing iyon, bagamat puno ng insulto at pangungutya ang kanilang dinanas, mas lalo namang pumibay ang samahan ng magkakapatid. Hindi man nila alam kung ano ang darating bukas. Isa lang ang malinaw. Darating ang araw na hindi na kailanman mauulit ang gabi ng insulto. Matapos ang gabing puno ng insulto, akala ng pamilya ay matatapos na ang lahat. Ngunit hindi nila alam na ang pinakamatindi at pinakamasakit na yugto ng pang-aapi ay paparating pa lamang. Isang hapon, matapos ang klase ni Andrea, inihatid siya ng kanyang kaibigang si Liza palabas ng paaralan. Mainit ang araw at mabigat ang trapiko sa kalsada, kaya't nagpasya silang dumaan sa mas maikling daan, ang kalyeng laging kinaroroonan ng mga tambay. Sigurado ka ba dito tayo dadaan? Tanong ni Liza, halatang nag-aalala. Baka andun na naman sila. Wala akong choice, sagot ni Andrea. Pilit na nagpapatatag ng loob. Kung iikot pa tayo, aabutin tayo ng gabi. Kaya ko to, Liza. Hindi ako pwedeng palaging umiwas. Habang tinutulak ni Liza ang wheelchair, unti-unti na nilang naririnig ang maingay na tawanan ng mga tambay. At tulad ng inaasahan, nakahilera na naman ang grupo sa gilid ng kalsada, lasing at walang pakundangan. Nang makita nila si Andrea, nag-angat agad ng tingin ng isa at sumigaw. Uy, heto na naman ang prinsesa ng karwahe. Akala ko ba natakot ka na sa huli nating pagkikita? Humagalpak ng pawa ang lahat. Si Andrea ay napakagatlabi, ramdam ang panghihina ng loob. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Hoy, dahan-daran lang kayo. Baka maubos ang gulong niyan. Biro ng isa pa. Sabay sipa ng basyo ng bote, papunta sa harap ng wheelchair. Halos mapatigil si Liza sa gulat. Tumigil na kayo, sigaw niya. Ano bang problema niyo sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama. Ngunit tila wala silang naririnig. Isa sa mga tambay na tila mas lasing kaysa sa iba ang biglang lumapit. Alam niyo ba, nakakatawa to. Laging may kasama. Paano kung wala ka, Andrea? Kaya mo bang mag-isa? At bago pa man makasagot si Andrea, mabilis niyang sinipa ang gilid ng wheelchair. Aray! Sigaw ni Andrea habang ang buong upuan ay biglang tumagilid. Muntik na siyang tumilapon kung hindi lamang mabilis na nasalo ni Liza. Ang gulong ng wheelchair ay sumabit sa bato at muntik nang bumaliktad ng tuluyan. Nagulat ang mga tao sa paligid. May ilan na napatigil sa kanilang paglalakad at nanood. Habang ang mga tambay ay nagtawanan pa rin, tila ba isang laro lamang sa kanila ang halos pagkahulog ni Andrea. Hindi kayo tao! Sigaw ni Liza habang pilit niyang inaangat ang wheelchair. Ngunit sa sobrang bigat at pagkataranta, halos hindi na magawa. Nang mga sandaling iyon, dumating ang tatlong magkakapatid. Katatapos lamang nila ng ensayo sa dojo at narinig nila ang sigawan.
Agad nilang nakita ang eksena. Si Andrea na halos nakahiga sa gilid ng kanyang wheelchair, umiiyak at nangingingig habang nakapalibot ang mga tambay na nagbubunyi pa rin. "Andrea!" sigaw ni Ramon sabay takbo papalapit. Agad niyan inangat ang kapatid at inayos ang pagkakaupo nito sa wheelchair. Halos mangingig sa galit ang kanyang mga kamay. Sino ang gumawa nito? Tahimik ang ilang tambay, ngunit nagsalita rin ang pinakamatapang. "Bakit? Nagbibiro lang kami. Hindi naman siya nasaktan, di ba?" Lumapit si Marco, malamig ang tingin, ngunit bakas ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. "Biro? Sa tingin niyo biro ang buhay ng kapatid namin?" Si Angelo, na laging tahimik, ay unti-unting pumwesto sa harap ni Andrea. Para bang handa siyang maging pader laban sa sinumang lumapit. Hindi na ito simpleng asaran. Sobra na kayo. Nagtawanan muli ang ilan sa mga tambay, ngunit may ilan ding nagsimulang kabahan. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang magbulungan. "Grabe na yan, muntik nang nasaktan yung babae." Bulong ng isa. "Hindi na tama ang ginagawa nila." Dagdag ng iba. Samantala, si Andrea ay humahagulgol na. "Kuya, muntik na akong mahulog. Akala ko matatapos na lahat." Hinawakan siya ni Ramon at pinahid ang luha niya. "Hindi mangyayari yun. Hindi namin hahayaan." Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga tambay. "Drama lang yan, parang pelikula. Ang OA nyo naman, sabat ng isa." At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ng magkakapatid na umabot na sila sa sukdulan ng kanilang pasensya. Ngunit pinigilan ni Marco ang kanyang mga kapatid. "Hindi ngayon," mariin niyang sabi. Pinipigilan ang mga kamao ni Ramon na nakahanda ng lumaban. "Hindi dito, hindi sa harap ng kapatid natin. Hindi nila karapat-dapat makita na bumaba tayo sa antas nila." Tahimik si Angelo, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pangako. Kung muling may mangahas, hindi na sila magdadalawang isip. Ang mga tambay ay tuluyang naghiwa-hiwalay nang dumating ang ilang barangay tanod na nakakita ng kaguluhan. Ngunit kahit umalis na sila, iniwan nila ang mga salitang tila sugat na tumatak sa puso ni Andrea. "Hindi pa kami tapos, babalik kami," sigaw ng isa bago sila tuluyang naglakad palayo. Pag-uwi sa kanilang inuupahan, tahimik ang lahat. Habang nakaupo si Andrea sa kanyang kama, patuloy siyang umiiyak. "Kuya, ayoko na. Hindi ko na kaya. Parang bawat araw, gusto nila akong patayin." Lumapit si Marco at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Andrea, makinig ka. Hindi ka nag-iisa. Kami ang tatlong pader na hindi mo kailanman malalagpasan ng kahit sino. Kahit ilang tambay pa ang dumating, hindi ka namin pababayaan." "Kuya," bulong ni Andrea habang yumakap siya ng mahigpit sa kanyang mga kapatid. "Salamat. Kayo lang ang dahilan kung bakit lumalaban pa ako." At sa gabing iyon, kahit puno ng luha at takot ang kanilang tahanan, mas lalo namang tumibay ang kanilang samahan. Ang malagim na insidente ay nagbukas ng pintuan ng mas matinding galit at paghihiganti mula sa magkakapatid. Isang apoy na sa tamang oras ay tiyak na magliliyab laban sa mga tambay na patuloy na umaapi kay Andrea. Matapos ang malagim na insidente kung saan muntik nang tumilapon si Andrea mula sa kanyang wheelchair, hindi na nakatiis ang tatlong magkakapatid. Ramdam nila na umaabot na sa sukdulan ang kanilang pasensya. At bagamat pinipigilan sila ni Marco na gumanti agad, pare-pareho nilang alam na darating din ang araw ng pagtutuos. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghapunan, halos hindi makakain si Ramon sa sobrang inis. "Kuya, hindi na talaga ako mapakali. Kung makikita ko ulit ang mga tambay na yon at gagawin na naman kay Andrea, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko." Si Angelo, bagamat tahimik, ay halatang may galit din. Tama si Ramon, sobra na sila. Hindi na lang ito pangungutya, delikado na. Si Marco, ang pinakamatanda, ay huminga ng malalim bago sumagot. "Alam ko, at alam kong mahirap pigilan ang sarili nyo. Pero tandaan ninyo, ang lakas na meron tayo ay hindi dapat ginagamit para magpasikat o maglabas ng galit. Ginagamit ito para ipagtanggol. Kung darating ang araw na hindi na natin kayang tiisin, doon pa lang tayo kikilos." Tahimik na nakikilig si Andrea, nakayuko at may luha sa mga mata. "Mga kuya, ayokong may masaktan dahil sa akin.
Pero ayoko na ring palaging takot. Hindi ko na alam kung hanggang saan ako tatagal. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Andrea. Andrea, hindi ka mahina. Ang totoo, ikaw ang pinakamalakas sa atin. Dahil sa lahat ng pang-aapi na natanggap mo, nakatayo ka pa rin. O mas tama, nakaupo ka pa rin, pero matatag. Nagpatuloy ang kanilang gabing puno ng pangako at pagpipigil. Ngunit hindi na nila alam na ilang araw lang ang lilipas, susubukin na muli ang kanilang tibay. Isang Sabado ng hapon, may pa-activity ang paaralan ni Andrea at kasama niya si Liza. Pagkatapos ng programa, magkausap sila habang tinutulak ni Liza ang wheelchair niya pauwi. Malapit na silang makarating sa kanilang inuupahan nang bigla silang harangin ng parehong grupo ng mga tambay. Aba! Heto na naman pala ang bida! Sigaw ng isa, sabay turo kay Andrea. Hindi ka pa rin natututo ha? Kahit muntik ka nang mahulog dati, lakas pa rin ng loob mong dumaan dito? Nanginig ang mga kamay ni Andrea, ngunit pinilit niyang magpakita ng tapang. Hindi niyo ako matatakot. Hindi ko kailangang lumayo sa daan na ito para lang makaiwas sa inyo. Nagtawanan ang mga tambay. Astig, pero tingnan natin kung gaano katatapang kapag. At bago pa matapos ang kanilang biro, bigla nilang sinipa ang harapan ng wheelchair. Andrea! Sigaw ni Liza habang pilit niyang inawat ang pagbagsak ng wheelchair. Ngunit mabilis na dumating ang tatlong magkakapatid, sakto sa oras ng kabuluhan. Si Ramon ang naunang dumating, pawisan at hingal mula sa dojo. Agad niyang tinulak palayo ang tambay na sumipa. Ano ba ang problema niyo? Sumunod si Angelo, diretsyong pumwesto sa likod ng wheelchair ni Andrea at tiningnan ang grupo ng malamig na titig. Kung gusto niyong makahanap ng gulo, nahanap niyo na. At si Marco, dumating na may dalapang bag ng uniforme, tumayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang presensya lamang ay nagdulot ng bigat at katahimikan sa paligid. Sobra na kayo. Ilang beses naming binalaan kayo, pero pinili niyo pa ring saktan ang kapatid namin. Sandaling natahimik ang pangatambay, ngunit agad ding nagpakitang matapang. Ano ngayon? Akala niyo matatakot kami sa inyo? 3 lang kayo. Marami kami. Ngunit sa halip na umatras, mas lumapit ang 3 magkakapatid. Hindi sila sumigaw. Hindi rin sila nagpakita ng yabang. Ang kanilang katahimikan at matatag na paninindigan ang nagbigay ng bigat sa sitwasyon. Hindi namin kailanman ginusto ang gulo. Patuloy ni Marco, mariin ang bawat salita. Pero kapag kapatid namin ang pinipinsala nyo, hindi na kami tatahimik. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. Maraming kapitbahay ang nakikita ng pangyayari at nagtipon-tipon sa gilid ng kalsada. Ang ilan ay kumampi kay Andrea at sa unang pagkakataon may mga boses ng lumaban. Mga walang hiya, bata at may kapansanan pang pinipinsala nyo. Sigaw ng isang ginang. Tama na yan. Sobra na ang ginagawa ninyo. Dagdag ng isang lalaki. Ang mga tambay ay nagsimulang kabahan. Ngunit pinilit pa ring magpakita ng tapang. Ano ngayon kung pinipinsala namin siya? Ano bang magagawa nyo? At doon, sabay-sabay na lumapit sina Marco, Angelo at Ramon. Ang kanilang tindig ay parang 3 haligi na handang ipagtanggol ang kapatid nilang babae. Walang salita ang makapipigil sa kanila kung sakaling muling may mga has. Hinigpitan ni Ramon ang kamao. Subukan niyo ulit si Andrea at makikita niyo kung ano ang tinatawag na tunay na lakas. Tahimik si Angelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng panganib sa sinumang lalapit pa. Si Marco naman, bagamat kalmado, ay puno ng kapangyarihan ang kanyang tinig. Ito na ang huli naming babala, tigilan niyo ang kapatid namin. Dahil sa susunod na gagalawin niyo siya, hindi na salita ang isasagot namin. Nagtawanan pa rin ang ilan sa mga tambay, ngunit hindi maitatangging nagsimula na silang manginig sa kaba. Ang mga taong nanonood ay lalong nag-ingay at sa wakas, nagsitakbuhan ang ilan sa kanila palayo. Ngunit ang ilan, nanatili at pilit na nagmamatapang, bagamat halata sa kanilang mga mukha ang takot. Si Andrea, na kanina pa nanginginig, ay napaluha nang makita ang kanyang mga kuya. Mga kuya,
Salamat. Akala ko mapapahamak na ako ulit. Hinawakan siya ni Marco sa balikat at tumango. Hindi namin hahayaan na mangyari yon. Hindi na kailanman. Sa gabing iyon, habang naglalakad silang magkakapatid pauwi kasama si Andrea, ramdam ng lahat na isang malaking pagbabago ang naganap. Hindi na sila ang pamilyang tahimik na palaging umaatras. Ngayon, sila na ang pamilya na handang harapin ang kahit sinong manakit sa kanilang mahal na kapatid. At sa bawat hakbang nila, kasama ang pag-iyak ni Andrea na puno ng pasasalamat, mas lalong lumakas ang loob ng mga taong nakasaksi. Sa wakas, may 3 lalaki na handang tumindig laban sa kawalang-hiyaan. At ang kanilang pangalan ay Marco, Angelo at Ramon, ang 3 haliging hindi kailanman papayag na apihin ang kanilang kapatid na si Andrea. Ang tensyon sa komunidad ay unti-unting lumalala. Mula nang harapin ng magkakapatid ang grupo ng mga tambay at hayagang ipinagtanggol si Andrea, naging mainit na usapan ito sa buong lugar. Marami ang pumuri sa tapang ng magkakapatid, ngunit marami rin natakot na baka gumanti ang mga tambay. 1 linggo matapos ang huling insidente, naganap ang hindi na maiiwasan. Gabi iyon at pauwi si Andrea kasama sina Marco, Angelo at Ramon mula sa pagdiriwang sa paaralan. Pagdaan nila sa kanto, naroon ang mga tambay. Higit pang marami kaysa dati. Halatang nagtipon sila para ipakita na hindi sila natatakot. Uy, heto na ang 3 bayani ng barangay. Sigaw ng isa, sabay turo kina Marco. Akala nyo siguro ngayon ang hari dito, no? Naglakad si Marco na kalmado ang mukha, ngunit mariin ang mga mata. Wala kaming balak maging hari. Ang gusto lang namin, tigilan nyo na ang kapatid namin. Kung ayaw namin, singhal ng isa pang tambay. Anong gagawin nyo, ha? Nagsimula silang palibutan ng magkakapatid. Si Andrea ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Hawak ang kamay ni Angelo na tila nagsisilbing proteksyon. Si Ramon naman ay naguunat ng braso. Halatang handa na kung sakaling may mga has. Mga kuya, bulong ni Andrea, nanginginig ang boses. Huwag kayong magpapaapi, pero huwag din kayong mapapahamak. Tumango si Marco at ngumiti sa kanya ng marahan. Huwag kang mag-alala, Andrea. Hindi kami magpapatalo, pero hindi rin kami magpapabaya. At doon biglang sumugod ang isa sa mga tambay. Sinubukang itulak ang wheelchair ni Andrea. Ngunit bago pa man makalapit, mabilis na pumilos si Angelo. Isang iglap lang, nahawakan niya ang braso ng lalaki at pinaikot ito, dahilan upang bumagsak ito sa semento. Nagulat ang iba. Ano yon? Ang bilis! Hindi pa natatapos iyon. Si Ramon naman ang umatake nang dumating ang 2 pang tambay. Mabilis niyang iniharang ang kanyang pinti at tinulak ang isa gamit ang kanyang balikat. Sabay sipa sa isa pa. Sa loob ng ilang segundo, parehong bumagsak ang 2 sa lupa. Hindi makapaniwala sa bilis at lakas ng binata. Mga gago, sunggaban niyo sila! Sigaw ng lider ng tambay. 5 ang sabay-sabay na sumugod kina Marco. Ngunit ang pinakamatanda sa magkakapatid ay almado pa rin. Gumamit siya ng tamang galaw at disiplina, hindi puro lakas, kundi estratehiya. Isa-isa niyang naibaba ang mga kalaban gamit ang mabilis na suntok at kontroladong sipa. Bawat kalaban ay bumagsak sa lupa, umuungol sa sakit, ngunit hindi malubha. Sapat lang para hindi na uliin. Nagulat ang lahat ng nakasaksi. Ang mga tao sa gilid ng kalsada na kanina'y takot na takot ay napapalakpak na ngayon. Grabe! Hindi lang pala sila basta mga ordinaryong tao, mga black belter pala! Sigaw ng isang matanda. Samantala, si Andrea ay nakatingin sa kanyang mga kuya na may halong takot at paghanga. Hindi niya lubos akalain na darating ang araw na makikita niyang gamitin nila ang lahat ng kanilang natutunan. Mga kuya, ang gagaling ninyo! Bulong niya, halos maiiyak sa emosyon. Ngunit sa gitna ng tagumpay, tumayo ang lider ng tambay. Duguan ang labi, ngunit matigas pa rin ang ulo. Hindi pa tapos to. Hindi kayo palaging nandyan para bantayan ang kapatid nyo. Ngunit bago pa siya makalapit, lumapit si Marco at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Makinig ka.
Hindi na ito tungkol sa amin. Ang buong barangay ay nakakita na ng ginagawa nyo. Hindi lang kami ang tatayo laban sa inyo, kundi lahat ng tao na sawa na sa kaguluhan ninyo. At parang sinadyang pagkakataon, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang sumigaw. Tama na ang pang-aapi, umalis na kayo dito. Doon nagsimulang umatras sa mga tambay. Isa-isa silang umalis, dala ang hiyap at takot. Ang leader, bagamat nagmamatapang pa rin, ay wala nang nagawa kundi sumunod. Pagbalik ng katahimikan, lumapit ang mga kapitbahay kina Andrea at sa kanyang mga kuya. Salamat sa inyo, sabi ni Mang Tonyo. Matagal na naming gustong pigilan ang mga tambay na yan. Pero ngayon lang kami nagkaroon ng tapang. Dahil sa inyo, naluha si Andrea habang nakatingin sa kanyang mga kuya. Hindi ko alam kung paano ako magiging sapat na pasasalamat sa inyo. Kung wala kayo, baka matagal na akong sumuko. Lumapit si Ramon at ngumiti. Andrea, hindi mo kailangang magpasalamat. Ikaw ang dahilan kung bakit kami lumalaban. Kung wala ka, baka hindi namin natutunan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng lakas. Si Angelo ay tahimik lang, ngunit hinawakan ang kamay ng kapatid. Lahat ng ito para sa iyo. At si Marco, bilang pinakamatanda, ay nagsalita ng may bigat. Andrea, huwag kang matatakot muli. Hindi lang kami ang tatayo para sa iyo. Ngayon buong komunidad na ang kakampi mo. Sa gabing iyon, kahit sugatan at pagod ang magkakapatid, ramdam nilang may malaking nagbago. Ang kanilang lihim ay hindi na lihim. Ang kanilang galing ay nakita na ng lahat at ang pangalan nila ay naging simbolo ng tapang at dignidad. Ngunit higit sa lahat, natutunan ni Andrea na hindi na siya kailanman mag-iisa. Sa likod ng bawat takot at pangungutya, may mga taong handang ipaglaban ang kanyang dangal. Una ang kanyang mga kuya at ngayon maging ang buong komunidad. At mula sa gabing yon, alam niyang hindi na siya ang prinsesang nakaupo lamang sa karwahe. Siya na ang prinsesang may 3 mandirigmang tagapagtanggol at isang barangay na gising na sa katotohanan. Matapos ang gabing ipinakita ng 3 magkakapatid ang kanilang tunay na galing sa harap ng komunidad, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating takot ng mga kapitbahay sa mga tambay ay napalitan ng tapang. At si Andrea, na dati laging biktima ng pang-aapi, ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang lakas sa kanyang puso. Kinabukasan, habang siya'y nakaupo sa kanilang maliit na sala kasama ang kanyang mga kuya, tahimik siyang nagmuni-muni. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod. Mga kuya, mahinahon niyang wika. Alam ko na ang ibig sabihin ng lahat ng nangyari. Hindi na ako dapat manatiling tahimik. Nagulat si Ramon at agad siyang nilapitan. Anong ibig mong sabihin, Andrea? Tumingin siya sa 3 kuya at ngumiti ng bahagya. Palagi ninyong sinasabi na ako ang lakas ninyo. Pero ngayong nakita ko kung paano niyo ako ipinaglaban, alam kong panahon na para ako naman ang maging lakas ninyo. Hindi ako pwedeng manatiling biktima. May boses din ako. Kahimik na napatingin si Marco kay Angelo at Ramon. Kung iyon ang nais mo, Andrea, susuportahan ka namin. Pero kailangan mong malaman, mahirap ang landas na tatahakin mo. Tumango si Andrea. Handa ako. Kung kaya kong tiisin ang pangungutya nila noon, kaya ko ring tumindig ngayon para ipaglaban ang sarili ko at ang ibang kagaya ko. Mula noon, nagsimula ang bagong paglalakbay ni Andrea. Sa paaralan, hindi na siya ang tahimik at laging umiiyak kapag inaapi. Sa halip, natutunan niyang tumayo sa harap ng klase, magsalita at magbahagi ng kanyang damdamin. Isang araw, nagkaroon sila ng activity kung saan kailangang magbigay ng talumpati. Pagharap niya sa entablado, ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan. Ngunit hindi siya umatras. Ako si Andrea, panimula niya. At ako'y ipinanganak na may kapansanan. Maraming beses na akong tinawag na walang silbi, mahina at pabigat. Pero ngayong araw na ito, nais kong ipakita na mali sila. Ang kapansanan ay hindi dahilan upang mawala ang halaga ng isang tao. Tahimik ang buong klase habang nagsasalita siya. Maraming estudyante ang napaiyak, kabilang na ang ilang dati nangaapi sa kanya. At matapos ang kanyang talumpati, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Pag-uwi niya, masaya niyang ikinuwento ito sa kanyang mga kuya.
Kuya Marco, Kuya Angelo, Kuya Ramon. Nafinig sila sa akin. Hindi na ako tinawanan, pinuri nila ako. Niyakap siya ni Ramon at halos mapaiyak sa tuwa. Sabi ko na nga ba, Andrea, hindi mo kailangan ng paa para makatayo. Tumayo ka gamit ang puso mo. Ngunit hindi natatapos doon ang kanyang laban. May ilan pa ring hindi kumbinsido at patuloy na nagtatangkang manakit ng kanyang damdamin. Isang araw, narinig niyang may 2 estudyante na nagsasabing, "Arte lang yan, nagpapalakas ng loob dahil may mga kuya siyang black belter." Ngunit sa halip na masaktan, nilapitan sila ni Andrea at diretsyong sinabi, "Oo, may mga kuya akong black belter, pero hindi sila ang dahilan kung bakit ako tumayo rito ngayon. Ako mismo ang pumili na lumaban." Natahimik ang mga estudyante at wala nang naisagot. Samantala, sa komunidad, nagsimula ring makita ng mga tao ang pagbabago. Si Andrea ay madalas na nakikitang nakikipag-usap sa mga bata. Tinuturuan silang maging mabuti at magalang. Kapag may batang tinutukso, agad siyang lumalapit at kinakausap sila. Hindi tama ang mang-api. Mas mabuting maging kaibigan kaysa maging kaaway. Dahil dito, unti-unting naging inspirasyon si Andrea sa kanilang lugar. Maraming kababaihan at kabataan na may kapansanan ang lumapit sa kanya. "Andrea, salamat," sabi ng isang batang babae na may supply. "Dahil sa iyo, hindi na ako nahihiyang pumasok sa paaralan." Napaluha si Andrea sa mga salitang iyon. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may halaga. Hindi rin nagtagal, napansin ng isang guro, si Andrea, at inanyayahan siyang magsalita sa isang seminar tungkol sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Sa harap ng maraming guro at magulang, buong tapang niyang ikinuwento ang kanyang karanasan, ang sakit ng pangungutya, ang tapang ng kanyang mga kuya, at ang kanyang sariling pagbangon. "Kung may natutunan ako," wika niya sa kanyang pagtatapos, "ito ay ang katotohanang hindi kailanman makakabawas ng halaga ang kapansanan. Sa halip, ito'y nagbibigay ng pagkakataon upang ipakita kung gaano kalakas ang puso ng isang tao." Muli, nagpalakpakan ng lahat at marami ang lumapit upang magpasalamat. Pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang pamilya na tila mas proud pa kaysa sa kanya. "Andrea," sabi ni Marco, "ngayon ko lang nakita na mas malakas ka pa kaysa sa aming tatlo." Ngumiti si Andrea. "Hindi ako magiging ganito kung wala kayo. Kayo ang dahilan kung bakit natuto akong lumaban." At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa veranda ng kanilang inuupahan, pinagmamasdan ang mga bituin. Ramdam niyang hindi na siya ang dating Andrea na palaging umiiyak at nagtatago. Siya na ngayon ang Andrea na handang magsalita, lumaban at maging inspirasyon sa iba. Bagamat nananatili pa ring may banta mula sa mga tambay, hindi na ganoon kalakas ang takot sa kanyang puso. Alam niyang sa bawat laban, hindi lang ang 3 kapatid ang nasa likod niya, kundi maging ang buong komunidad na unti-unti na ring bumabangon kasama niya. Sa wakas, si Andrea ay hindi na lamang isang prinsesa sa wheelchair. Siya na ang prinsesang natutong lumaban, bumangon at maging ilaw ng iba. Habang patuloy na bumabangon si Andrea at nagiging inspirasyon sa komunidad, hindi rin natigil ang galit at inggit ng mga tambay, ang kanilang pagkatalo sa harap ng maraming tao at ang kahihiyang tinamo mula sa magkakapatid ay nagtulak sa kanila na mag-isip ng mas malupit na paraan para makaganti. Isang gabi, nagtipon-tipon sila sa isang sulok ng barangay. May dalang alak at sigarilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na simpleng tawanan ang kanilang pinag-uusapan. "Hindi ako makapapayag na mawalan tayo ng muka dahil sa kanila," wika ng leader habang sinisindihan ang kanyang yosi. "Pinagtatawanan na tayo sa buong barangay. Ang sabi mga duwag daw tayo. Ang sabi kaya lang natin ang mga mahihina. E ano ang plano?" tanong ng isa. "Hindi naman natin sila kaya sa suntukan. Nakita naman natin kung paano tayo binagsak." Ngumisi ang leader at umiling. "Hindi natin sila atalunin sa harap-harapan. Pero may ibang paraan para masaktan sila. Hindi sila pwedeng laging bida. Kailangang maramdaman nila kung paano mawalan." Habang nag-uusap sila, nakikinig ang isang bata sa hindi kalayuan. Anak siya ng isang kapitbahay na madalas nilang binabatukan. Takot siyang lumapit,
Ngunit alam niyang mahalagang malaman ng magkakapatid ang binabalak ng mga tambay. Kinabukasan, dumiretso ang bata sa bahay ni na Andrea. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsalita. Ate Andrea, Kuya Marco, may narinig akong plano kagabi. Sabi nila, gagawa sila ng paraan para masaktan kayo. Hindi ko alam kung ano, pero hindi maganda ang balak nila. Nagkatinginan ang magkakapatid. Kita sa kanilang mga mata ang seryosong pag-aalala. Salamat iho, wika ni Marco habang hinahaplos ang ulo ng bata. Malaki ang naitulong mo sa amin. Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala. Pagkaalis ng bata, agad silang nagtipon. Hindi na ito biro. Sabi ni Ramon, halos kumukulo ang dugo. Kung may balak silang masama, dapat maagapan natin. Hindi na pwedeng laging si Andrea ang target. Tama ka, sagot ni Angelo. Pero hindi rin tayo pwedeng sumugod ng walang alam. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang plano nila. Tahimik lang si Andrea, ngunit bakas ang kaba sa kanyang mukha. Mga kuya, kung ako ang dahilan ng lahat ng ito, baka mas mabuting umiwas na lang tayo. Ayoko nang may masaktan dahil sa akin. Ngunit umiling si Marco. Andrea, hindi mo kasalanan ang pagiging ikaw. Hindi mo kasalanan na may mga taong masama at walang respeto. Hindi tayo tatakas. Sa halip, hihintayin natin sila. At kapag gumawa sila ng masama, doon natin ipapakita na hindi na tayo palaging biktima. Makalipas ang ilang araw, tila walang nangyayari. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Andrea mula sa eskwela kasama si Liza, napansin nilang parang may sumusunod sa kanila. Mahina ang mga yapak, ngunit ramdam nilang hindi sila nag-iisa. Liza, may naririnig ka ba? Bulong ni Andrea, kinakabahan. Oo, parang may nakasunod sa atin. Mabilis nilang tinulak ang wheelchair at tinangkang makauwi. Ngunit bago pa man sila makarating sa kanto, biglang lumitaw ang tatlong tambay mula sa dilim. May hawak ang isa ng bote, habang ang isa naman ay tila may dalang kahoy. Ngayon, wala ang mga kuya mo. Tingnan natin kung paano ka pa magmamalaki. Sigaw ng isa. Halos mapasigaw si Liza, ngunit bago pa man makagalaw ang mga tambay, dumating si Angelo at Ramon. Sakto sa oras. Tumakbo sila papunta sa lugar matapos makarinig ng bulungan mula sa isang kapitbahay na may napansing kakaiba. Kung gusto niyong manakit, malamig na wika ni Ramon habang humaharap sa kanila. Dito niyo gawin sa amin, wag kay Andrea. Agad sumugod ang isa sa mga tambay, ngunit sinalubong siya ni Angelo ng mabilis na diskarte. Isang galaw na itinuro ng kanilang sensei. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at pinaikot dahilan para mabitawan nito ang bote at mabagsak sa semento. Sinubukan ng dalawa pang tambay na umatake, ngunit hindi pa rin sila umubra kay Ramon na mabilis na gumanti ng suntok at sipa, sapat para mawalan sila ng lakas. Habang nangyayari ang lahat, si Andrea ay napaiyak. Kuya, bakit hindi sila tumitigil? Ano pa ba ang kailangan nilang makita? Lumapit si Angelo at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Andrea, hindi natin kontrolado ang puso ng mga taong puno ng galit. Pero kontrolado natin kung paano tayo lalaban at kung paano tayo tatayo pagkatapos. Nang marinig iyon, mas lalong humanga si Lisa sa pamilya ni Andrea. Swerte ka, Andrea. May mga kuya kang handang ibuwis ang lahat para sa'yo. At nang dumating ang barangay tanod, nadatnan nila ang mga tambay na nakahandusay sa lupa. Sugatan, ngunit hindi malubha, kinuha sila at dinala sa barangay hall. Doon nagtipon ang mga tao at sa harap ng lahat, nagpakita ng lakas ang magkakapatid. Hindi na kami papayag na maulit pa ito. Mariying sabi ni Marco habang kausap ang kapitan. Kung kinakailangan, magpapatrolya kami at tutulong para hindi na muling mangapi ang mga taong ito sa kahit sino man. Nagpalakpakan ng mga tao sa barangay hall. Maging ang kapitan ay napangiti. Tama kayo, at dahil sa tapang ninyo, mas lalo tayong magkakaisa laban sa kasamaan. Nang umuwi sila, napayakap si Andrea sa kanyang mga kuya. Salamat, hindi lang ninyo ako ipinagtanggol, ipinaglaban nyo rin ang lahat ng katulad ko. At sa gabing iyon, mas lalong nagningas ang damdamin ng magkakapatid. Hindi lamang para ipagtanggol si Andrea,
kundi para maging tinig at lakas ng lahat ng naaapi sa kanilang komunidad. Ang lihim na paghihiganti ng mga tambay ay naging mitsa ng mas malawak na pagkakaisa at mas matibay na pangako ng pamilya. Matapos maranasan ni Andrea ang pagbangon at unti-unting maging inspirasyon sa kanilang komunidad, dumating naman ang mas mabibigat na hamon sa kanilang pamilya. Ang laban na dati ay nasa pagian lamang nila at ng mga tambay ay lumawak. Ngayon, kinakaharap na nila ang realidad ng kahirapan, diskriminasyon mula sa ibang tao, at ang walang katapusang pangarap na maabot ang mas magandang bukas. Unang hamon ang dumating nang biglang tumaas ang bayad sa ospital para sa regular na gamutan ni Andrea. Kinailangan niya ng therapy at maintenance medicine na masyadong mabigat para sa maliit na kita ng pamilya. Sa bawat resibo at listahan ng gastusin, halos maluha si Marco habang binibilang ang pera. Kulang na naman tayo. Kahit magdoble tayo ng trabaho, hindi pa rin sasapat. Si Andrea ay naharamdam ng matinding bigat sa puso. Kuya, baka naman pwede tayong huminto na muna sa therapy? Nakakahiya na. Sobra na ang sakripisyo ninyo para sa akin. Ngunit mariing umiling si Angelo. Andrea, huwag mong isipin yan. Hindi ito sakripisyo. Pamilya tayo. At gagawin namin ang lahat para hindi ka mawalan ng pag-asa. Samantala, isang bagong anyo ng pangungutya ang kanilang naranasan. Sa paaralan at komunidad, may ilang taong mayayaman at makapangyarihan na nagsimulang husgahan sila. Ang kapal ng mukha ng pamilya nila. Akala mo kung sino, samantalang mahirap lang. Bulong ng isang ginang na kapitbahay. Narinig ni Andrea ang mga salitang iyon habang siya'y dumadaan at bagamat masakit, pinilit niyang ngumiti. Ngunit sa kanyang puso, dumagdag ito sa bigat na kanyang pinapasan. Sa kabila ng lahat, hindi nagpatalo ang magkakapatid upang maibsan ang kahirapan. Sumabak sila sa mas malalaking kompetisyon sa martial arts. Hindi lamang barangay o lungsod, kundi pati regional at national tournaments. Si Ramon ang pinakamasigasim. Araw-araw halos nasa dojo. Kung mananalo tayo, may premyo at ang premyong iyon magagamit natin para kay Andrea. Ngunit ang pagod at hirap ay hindi biro. Sa tuwing uuwi silang sugatan at pagod, si Andrea ang unang lalapit upang ipahid ang langis sa kanilang mga braso at likod. Pasensya na mga kuya, kung hindi dahil sa akin, baka hindi nyo kailangang pagdaanan ito. Ngunit lagi siyang sinasagot ni Marco ng buong tapang. Andrea, mali ka. Dahil sa'yo, ginagawang namin ito kasama ka. Hindi para sa'yo lang. Laban nating lahat ito. Minsan halos sumuko si Angelo nang matalo siya sa isang malaking torneo. Habang nakaupo siya sa gilid ng entablado, nakayuko at halos umiyak, lumapit si Andrea sa kanyang wheelchair. Kuya, hindi ko man maramdaman ang bigat ng mga sugat mo. Ramdam ko ang sakit ng puso mo. Pero tandaan mo, hindi nasusukat sa medalya ang tapang mo. Para sa akin, ikaw ang kampyon. Dahil sa mga salitang iyon, muli silang nagkaroon ng lakas ng loob. Unti-unting bumangon si Angelo at muling nagsanay kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi lang ang kompetisyon at kahirapan ang kanilang pinagdadaanan. Dumating din ang mga panibagong hamon mula sa mga taong naiinggit sa kanilang kasikatan. Nang magsimulang dumami ang estudyante sa kanilang dojo, may mga ibang dojo na nagsimulang maghasik ng paninira. Hindi naman sila magaling, sinuswerte lang. Paano sila makakapagturo ng tama kung sarili nilang kapatid hindi nila maprotektahan noon? Umabot ang mga paninira hanggang sa social media, kung saan maraming hindi nakakakilala kay Andrea at sa kanyang pamilya ang basta na lang naniniwala sa kasinungalingan. Nakita ito ni Andrea at muntik na siyang mawalan ng lakas. Ngunit agad siyang pinalakas ng kanyang mga kuya. Hayaan mo sila, sabi ni Ramon, habang tinatapik ang balikat ng kapatid. Alam natin ang totoo at higit sa lahat, nakikita ng mga estudyante at ng mga taong tunay na nakakakilala sa atin kung sino talaga tayo. Sa kabila ng lahat ng hamon, nanatili silang nagkatapit-bisig. Sa bawat bagong sakit at tangungutya, mas lalo silang nagiging matatag. At sa bawat luha ni Andrea, may kasabay na pangakong hindi siya iiwan ng kanyang mga kuya. Habang dumaraan ang mga araw,
Natutunan nilang yakapin ang hirap bilang bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang bawat sugat, bawat pagkatalo, bawat tangungutya, lahat ng iyon ay nagiging gasolina ng kanilang pagbangon. Sa huli, nasabi ni Andrea sa kanyang pamilya, "Oo, marami tayong pinagdaanan at marami pang paparating. Pero kung may natutunan ako, iyon ay ang katotohanang walang hamon ang makakapaghiwalay sa atin. Habang magkasama tayo, may pag-asa." At iyon ang nansilbing liwanag ng pamilya sa gitna ng dilim ng kanilang mga panibagong hamon. Lumipas ang ilang buwan ng walang tigil na ensayo, sakripisyo at pagtitiis ng magkakapatid. Hindi nila inalintana ang gutom, pagod at sugat sa katawan. Dahil sa bawat laban na kanilang hinaharap, malinaw sa isip nila ang layunin. Ang mabigyan ng mas maayos na pinabukasan si Andrea. Dumating ang araw ng malaking internasyonal na torneo. Ang venue ay punong-puno ng mga manonood mula sa iba't ibang bansa. Ang tunog ng mga tambol, palakpakan at hiyawan ay umalingaw-ngaw sa buong arena. Nakaupo sa isang gilid si Andrea, dala ang kanyang maliit na bandila ng Pilipinas. Kasama niya sina Marco at Angelo na parehong kinakabahan ngunit masayang nakatingin kay Ramon, ang napiling lumaban para sa kanilang dojo at bansa. "Kuya Ramon, kaya mo to," wika ni Andrea habang pinipisil ang kanyang kamay. "Hindi lang ito laban mo. Laban nating lahat ito." Numiti si Ramon at hinaplos ang ulo ng kapatid. "Andrea, ikaw ang inspirasyon ko. Sa bawat galaw ko, sa bawat sipa at suntok, iniisip ko na kasama kita sa laban. Kaya hindi ako matatalo." Sa unang round pa lang, kitang-kita ang galing ni Ramon. Mabilis, disiplinado, at matatag ang bawat galaw niya. Sinubukan siyang pabagsakin ng kanyang kalaban mula sa Korea. Ngunit sa bawat atake ay may mabilis at malinis na depensa si Ramon. "Ang bilis niya," sigaw ng mga manunood. Parang hindi natitinag. Sa ikalawang round, halos mawalan ng lakas si Ramon nang tamaan siya ng malakas na sipa sa tadyang. Napatigil siya saglit at napahawak sa tagiliran. Ngunit bago pa siya mawalan ng pag-asa, narinig niya ang sigaw ni Andrea mula sa gilid. "Kuya, kaya mo yan. Huwag mong sayangin ang lahat ng pinagdaanan natin." Parang muling nagkaroon ng bagong lakas si Ramon. Sa huling minuto, gumamit siya ng teknik na itinuro ni Sensei Hoshino. Isang mabilis na ikot, sabay bagsak ng kalaban gamit ang kombinasyon ng sipa at suntok. Natulala ang lahat at bago pa makabangon ng kalaban, tinigil ng referee ang laban. Winner, Ramon de la Cruz, Philippines. Nag-ugong ang buong arena sa palakpakan at hiyawan habang nakataas ang kamay ni Ramon. Tumulo ang kanyang luha. Agad siyang tumakbo sa gilid ng entablado, lumuhod sa harap ni Andrea at niyakap siya ng mahigpit. "Hindi ko magagawa ito kung wala ka, Andrea," bulong niya. Parehong humagulgol ang magkapatid, habang ang mga manunood ay napaiyak din sa tagpong iyon. Si Marco at Angelo ay lumapit at niyakap silang pareho. "Ito ang tagumpay ng pamilya natin," wika ni Marco. Mula sa araw na iyon, naging headline ang balita. Pamilyang mahirap, nagsimula sa wala, ngunit nagbigay karangalan sa bansa. Ang larawan ni Ramon habang niyayakap si Andrea sa wheelchair ay kumalat sa social media at pahayagan. Naging simbolo sila ng tapang at pagmamahal ng pamilya. Dahil dito, maraming organisasyon ang lumapit sa kanila. Isang foundation para sa mga may kapansanan ang nag-alok ng tulong pinansyal para kay Andrea. "Gusto naming maging bahagi ng laban ni Andrea," sabi ng kinatawan ng foundation. "Ang kanyang tapang ay nagsilbing inspirasyon sa amin." Hindi rin nagpahuli ang gobyerno na nagbigay ng scholarship kay Andrea at pondo para sa kanilang doyo. Marami ring kumpanya ang nagbigay ng sponsorship sa tatlong magkakapatid upang maipagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay at makapaglaban pa sa mas malalaking torneo. Sa kanilang dojo, dumagsa ang mga bagong estudyante. Mga bata, kabataan at maging matatanda ay gustong sumali. Hindi lamang para matutong lumaban, kundi para matutong magkaroon ng disiplina at respeto. Si Marco, bilang pinakamatanda, ay nagsilbing puno ng dojo, habang sina Ramon at Angelo ang nagsanay sa mga estudyante.
Si Andrea naman ay nagsimulang mangarap ng mas mataas. Kuya, gusto kong makatulong sa dojo. Hindi man ako makapagturo ng martial arts, pwede akong magsilbing tagapayo ng mga estudyante. Gusto kong ipaalala sa kanila na ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa kamao, kundi sa puso. At totoo nga, maraming estudyante ang lumapit kay Andrea para humingi ng payo. Ate Andrea, sabi ng isang batang babae, madalas akong inaapi sa school. Paano ko po malalabanan yon? Ngumiti si Andrea at hinawakan ng kamay ng bata. Hindi mo kailangang sumuntok para ipagtanggol ang sarili mo. Minsan, sapat na ang ipakita mong hindi ka natitinag. At tandaan mo, laging may taong handang tumulong. Hanapin mo lang sila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumakas ang pangalan ng kanilang pamilya. Ngunit higit pa sa medalya at balita, ang pinakamatamis na tagumpay ay ang makita nilang unti-unting nagbabago ang pananaw ng mga tao kay Andrea. Minsan, habang nakaupo siya sa labas ng dojo at pinagmamasdan ng mga batang nagsasanay, napangiti siya at nagbulong sa sarili. Kung noon, tinawag nila akong walang silbi. Ngayon, alam kong ako pala ang dahilan kung bakit tumindig at lumaban ang mga kuya ko. At iyon ang pinakamatamis na tagumpay. Dahil sa tagumpay ni Ramon sa internasyonal na torneo at sa suporta ng iba't ibang organisasyon, unti-unting bumukas ang mga pintuan ng mas magandang hinaharap para kay Andrea. Ngunit higit pa sa pinansyal na tulong, ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang pagbabago ng pananaw ng mga tao. Mula sa pangumutya at diskriminasyon tungo sa respeto at paghanga. Naging mas determinado si Andrea na ipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Kahit hirap sa gastos at mahirap ang transportasyon, tinulungan siya ng kanyang mga kuya na makapasok sa kolehiyo. Bawat isa ay nagsakripisyo. Si Marco ay nagdoble ng trabaho bilang assistant instructor. Si Angelo ay nagturo ng private martial arts lessons. At si Ramon ay tumanggap ng sponsorship gigs. Andrea, ito na ang pagkakataon mo. Wika ni Marco habang inihahatid siya sa unang araw ng kolehiyo. Huwag mong isipin ang hirap. Nandito kami para sa'yo. Nang una, kinabahan si Andrea. Marami pa rin siyang nakikitang estudyante na nagtataka o palihim na nakatingin sa kanyang wheelchair. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, ngumiti siya at buong tapang na ipinakilala ang sarili. Ako si Andrea. At kahit nasa wheelchair ako, hindi ito magiging hadlang para abutin ko ang aking pangarap. Sa mga klase, pinatunayan niya na hindi siya basta-basta. Laging maaga, masipag mag-aral at aktibong nakikilahok sa mga talakayan. Maraming guro ang humanga sa kanyang talino at determinasyon. Ngunit higit sa lahat, marami siyang nakilalang bagong kaibigan na hindi tumingin sa kanyang kapansanan kundi sa kanyang kakayahan. Alam mo, Andrea, sabi ng isa niyang kaklase, ang tapang mo ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Kapag ikaw nga hindi sumusuko, wala kaming karapatang sumuko sa maliit na problema. Habang siya'y nag-aaral, nagsimula rin siyang magsalita sa mga seminar at forums tungkol sa karapatan ng mga may kapansanan. Sa una, kinakabahan siya tuwing aakyat sa entablado. Ngunit kapag naaalala niya ang mga pinagdaanan niya at ang walang sawang suporta ng kanyang mga kuya, nagiging malinaw sa kanya ang kanyang misyon. Hindi hadlang ang kapansanan para makamit ang tagumpay. Ang tunay na hadlang ay ang pag-iisip na hindi ka karapat-dapat. Unti-unti, kumalat ang kanyang pangalan sa labas ng kanilang komunidad. May mga imbitasyon mula sa mga eskwelahan, simbahan at maging sa mga kumpanya na nais marinig ang kanyang kwento. Sa bawat pagtayo niya sa harap ng maraming tao, lagi niyang inuulit, ang lakas ko ay hindi galing sa akin lang. Ito ay galing sa pamilya ko, lalo na sa 3 kuya kong nagturo sa akin na ang tunay na tapang ay ang hindi pagsuko. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Punong-puno ang auditorium ng mga estudyante, guro at magulang. Nakaupo si Andrea sa unahan. Suot ang kanyang toga. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, sabay-sabay na tumayo ang kanyang mga kuya at sumigaw ng buong lakas. Andrea, kaya mo yan! Lumapit si Andrea sa entablado gamit ang kanyang wheelchair. Nang tanggapin niya ang diploma, hindi niya napigilang maluha.
Para ito sa inyo mga kuya, bulong niya habang nakatingin sa kanila. Matapos ang graduation, agad siyang nakahanap ng trabaho bilang motivational speaker at advocate para sa mga may kapansanan. Sa bawat pardalo niya sa events, mas lalo siyang nagiging boses ng mga taong matagal nang hindi naririnig ng lipunan. Hindi namin hinihingi ang awa, mariin niyang wika sa isang forum. Ang hinihingi namin ay pagkakataong ipakita na kaya rin naming magtagumpay. Samantala, ang tatlong magkakapatid ay patuloy ring nagtagumpay sa kanilang larangan. Naging mas kilala ang kanilang dojo at maraming kabataan ang natutong maging disiplinado at respetado sa tulong nila. Sa tuwing nakikita nila si Andrea na nagsasalita sa harap ng madla, lagi nilang ipinagmamalaki, siya ang kapatid namin, siya ang tunay na kampyon. Dumating ang pagkakataon na naimbitahan si Andrea sa isang malaking programa sa telebisyon. Habang nakaupo siya sa harap ng kamera, tinanong siya ng host, "Andrea, ano ang sikreto ng iyong tagumpay?" Ngumiti siya at sumagot ng buong puso, "Ang sikreto? Pamilya. Ang tatlong kuya kong hindi kailanman sumuko sa akin. Ang mga taong naniwala sa akin, kahit ako mismo minsan ay nawalan ng tiwala sa sarili. At higit sa lahat, ang paniniwalang ang kapansanan ay hindi sukatan ng kahinaan, kundi pagkakataon upang ipakita kung gaano kalakas ang isang tao." Ang mga salitang iyon ay naging headline sa mga pahayagan at social media. Libu-libong tao ang nagbahagi ng kanyang kwento, at maraming kabataan ang lumapit sa kanya upang magpasalamat. "Ate Andrea," sabi ng isa, "dahil sa iyo, naniwala akong kaya ko ring abutin ang pangarap ko kahit mahirap ang buhay." Habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang mga kuya isang gabi, sabay-sabay silang tumingin sa bituin. "Mga kuya," wika niya, "nakuha ko na ang diploma. Nakakapagsalita na ako sa harap ng maraming tao. Natutupad na ang mga pangarap ko. Pero higit sa lahat, ang pinakamasayang bahagi ay kasama ko pa rin kayo sa lahat ng ito." At doon, sabay-sabay silang ngumiti. Sa lahat ng pinagdaanan nila, pangungutya, hirap, sakit at laban, nakarating sila sa puntong kahit tagal nilang pinangarap. Ang pag-abot ng pangarap ay hindi lang tagumpay ni Andrea, kundi tagumpay ng buong pamilya. Makalipas ang ilang taon nang walang tigil na laban, sakripisyo at pagtitiis, dumating na rin ang araw na matagal nang inaasam ng pamilya ni Andrea. Ang araw ng pagkilala hindi lamang sa kanilang kwento, kundi sa kanilang kontribusyon sa buong komunidad at sa bansa. Ang maliit na barangay, na minsan ay saksi sa pangungutya at pang-aapi, ay ngayon punong-puno ng mga palamuti, ilaw at tao na sabik na saksihan ang malaking pagtitipon na inihanda para sa kanila. Nasa entablado si Andrea, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng bestida. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, ngunit hindi na siya ang dating babaeng puno ng takot at pangamba. Sa kanyang mga mata, makikita ang kumpiyansa, tapang at pag-ibig na nakuha niya mula sa kanyang pamilya at sa lahat ng taong naniwala sa kanya. "Mga kuya," bulong niya, habang nakatingin sa kanila sa gilid ng entablado, "hindi ko aakalaing darating tayo sa araw na ito. Kung noon, halos araw-araw tayong umiiyak dahil sa sakit. Ngayon, luha na ng tuwa ang nararamdaman ko." Umiti si Marco, sabay hawak sa balikat ng kanyang kapatid. "Andrea, ito ang bunga ng lahat ng pinaghirapan natin. Hindi lang ito para sa atin, kundi para sa lahat ng taong nakaranas ng parehong sakit na pinagdaanan mo." Si Ramon ay abala sa pakikipagkamay sa mga opisyal at mga taong bumati sa kanila. Ngunit paminsan-minsan ay tumitingin kay Andrea na may pagmamalaking hindi masukat. "Kapatid," wika niya, "ang tagumpay ko sa ring ay walang halaga kung hindi mo ako tinuruan kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas." Si Angelo naman, bagamat tahimik, ay lumapit at yumuko sa tabi ng kanyang kapatid. "Andrea, salamat dahil sa'yo. Natutunan ko na ang pinakamatinding laban ay hindi sa labas kundi sa loob, sa pagharap sa takot at sa pagbangon mula sa sakit." Habang nagsisimula na ang programa, nagsalita ang punong barangay. "Ngayong gabi, binibigyan natin ng karangalan ang isang pamilyang nagsilbing inspirasyon, hindi lamang dito sa ating barangay kundi sa buong bansa.
Saksi tayong lahat sa kanilang pinagdaanan mula sa hirap, pangungutya at pang-aapi hanggang sa kanilang tagumpay at pagbangon. Isa-isang tinawag ang magkakapatid upang tanggapin ang parangal. Pinuri ang kanilang dojo na ngayon ay isa ng malaking sentro para sa mga kabataan. Ikinuwento ng punong barangay kung paano ito naging tahanan ng disiplina, respeto at pagbabago para sa maraming tao. Ngunit ang pinakainaabangan ay ang pagtawag kay Andrea. Nang banggitin ang kanyang pangalan, sabay-sabay na nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao. Tumayo si Marco at Ramon upang tulungan siyang makapunta sa gitna ng entablado. Habang nakasindi ang mga spotlight at nakatingin ang lahat sa kanya, nagbukas siya ng kanyang puso. Hindi ko akalain na darating ang araw na makakaharap ko kayo nang may ngiti sa aking labi. Noon ako ang batang laging tinutokso, laging tinatawag na walang silbi. Ako ang batang muntik ng mawalan ng pag-asa. Pero ngayon, narito ako, buhay na patunay na ang kapansanan ay hindi kailanman magiging hadlang sa pag-abot ng pangarap. Tumigil siya sandali at hinanap ang kanyang mga kuya sa gilid ng entablado. Kung wala ang tatlong haligi ng aking buhay, sina Kuya Marco, Kuya Angelo at Kuya Ramon, hindi ko kakayanin ang lahat ng ito. Sila ang mga kamay na humawak sa akin nung muntik na akong bumagsak. Sila ang mga mata na naniwala sa akin nung wala akong tiwala sa sarili. At sila ang mga puso na nagbigay ng lakas para lumaban ako. Naluha ang mga tao sa kanyang mga sinabi. May mga magulang na yumakap sa kanilang anak na may kapansanan at may mga kabataang napangiti na parabang nakakita ng bagong pag-asa sa kanilang sarili. Ngunit may isa pang mas malaking pangyayari. Sa harap ng lahat, lumapit ang ilang dating tambay, ang mismong grupo na minsang nanakit at nang api kay Andrea. Nakatungo sila, halatang puno ng hiya. Ang kanilang leader, na ngayoy payat at mukhang nagsisisi, ang unang nagsalita. Andrea, patawarin mo kami. Wala kaming karapatan na lumapit. Pero hindi rin kami mapalagay kung hindi namin aaminin. Kami ang dahilan ng iyong luha at sakit noon. Pero ngayon nakikita namin kung gaano ka katatag. Ikaw ang nagturo sa amin na magbago. Sana kahit paano tanggapin mo ang aming paghingi ng tawad. Tahimik ang lahat, naghihintay ng magiging sagot ni Andrea. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Matagal ko nang pinatawad ang mga taong nanakit sa akin. Hindi ko makakamit ang kaligayahan ngayon kung bitbit ko pa ang galit sa puso ko. Ang mahalaga, natututo tayong lahat. Kaya salamat dahil nagkaroon kayo ng tapang para lumapit. Muling nagpalakpakan ang buong lugar. Marami ang napaiyak at ang mga dating tambay ay lumapit pa sa pamilya ni Andrea. Nakipagkamay at nangakong tutulong na sa dojo bilang bagong simula ng kanilang buhay. Sa huling bahagi ng programa, muling umakyat si Andrea sa entablado at nagsalita. Kung may natutunan ako sa lahat ng pinagdaanan ko, iyon ay ang patotohanang hindi tayo tinutukoy ng ating kapansanan, ng ating nakaraan o ng ating kahirapan. Tinutukoy tayo ng ating pagpili, ang pagpiling lumaban, bumangon at magmahal. Habang bumababa ang kanyang tinig, sumabay ang masigabong palakpakan at pag-iyak ng mga tao. Ang gabi ay nagtapos sa isang masayang salo-salo kung saan ang buong komunidad ay nagkaisa. Ang dating mapanganib na kanto ay puno ng ilaw at musika. Ang dating mga tambay ay nakikitawa, nakasama ng mga batang dati tinatakot nila. At si Andrea, habang nakaupo sa gitna ng kanyang pamilya, ay napangiti at napaluha. Ito ang pinakamatamis na wakas. Bulong niya sa sarili. Isang wakas na hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng naniwala at patuloy na lumalaban.